Oh, kakapindot ko lang. Kala ko kasi Yes. kanina. Okay po. Okay, sige. Questions go. Okay, tanong naman po rito. Ano daw pong mapapayo mo? Tanong naman po ito ni... nawala yung tanong. Pero sabi niya, ano daw, ayun, J.R. Cedric, basta nang mapapayo mo sa 24 years old daw. Wala naman sa edad yan eh. Wala. Ewan ko, wala sa edad yan. O sige, doon tayo sa Project 1M ko. Sige, doon tayo sa Project 1M ko. So, titatabaan mo utak mo, magtatrabaho ka ng gusto, tapos mag-iipong ka. Mga 2 hanggang 5 taon, may 1 milyon ka na. Mga 2 hanggang 5 taon, may 1 milyon ka na. Eh, tanong mo, gaano katagal bago maabot yung 1 milyon, Chester? Mga 2 hanggang 5 taon. Tangin na, back to zero ako. 50 mil lang puhunan dito eh. Diba? Pero nakikita ninyo paano umuusad na. Hindi naman ako katulad nila Franklin Munyanya na, alam mo yun, di ba? Oh, in 3 months, we will make you a millionaire. Hindi ako katulad ng mga scammer sa social media na tangin na yung time frame nila, unrealistic. Ako, dediretsuhin kita, 2 to 5 years, abutin. Ngayon, maaaring umikli ng kaperaso kasi, di ba, merong konting traction dahil nga influencer ako eh. Pero ang ano ko dyan, projection ko dyan, mga nasa 1 taon mahigit. Go, next question. Tanong naman po ni Jaja, mayaman ka po ba? Definition kasi sa akin ng mayaman, pag yung kinikita mo mas malaki kaysa sa ginagastos mo, mayaman ka. Eh dito sa kinikita ko ngayon dito, kumpara sa ginagastos ko rin dito, mayaman ako. Mas malaki yung kinikita ko rito kaysa sa ginagastos ko. Kasi kahit gaano pa karami yung kinikita mo, pag yung ginagastos mo mas malaki kaysa sa kinikita mo, puta mahirap ka pa rin. Eh oo, kumikita ka nga ng milyon, tapos yung ginagastos mo naman mas malaki na milyon din kaysa sa kinikita mo. Kumikita ka halimbawa ng 1 milyon kada buwan, tapos 2 milyon o 1.5 milyon ang gastos mo kada buwan. Paano kinayaman mo yun? Diba? Yun ang sagot ko ron. Kung ang tanong mo sa akin ay tungkol sa spending habits ko, kung mayaman ba ako, oo, mayaman ako kasi yung kinikita ko mas malaki kaysa ginagastos ko. Next question. Tanong naman po ni Mansukir, Lods, Pexplain, bakit ka po nagbebenta? Project 1M ito. Pinapakita ko sa inyo mano-mano kung paano gumawa ng 1 milyong piso. Kung paano gumawa ng 1 milyong piso. Yun na mismo yun. Yun na mismo explanation nun. Pinapakita ko sa inyo para sumabay na rin kayo. Kaya nga, di ba, napapansin ninyo, may Pilipinas sumabay ka na. Para sumabay na rin kayo. Sabay-sabay na tayong gumawa ng 1 milyon. Pata hindi na katulad ng iba, nagagawa sila pera, tapos panonoorin nyo lang sila. Hindi na, ito, sabay-sabay na tayo. Kung ano man yung mismong ginagawa mo hanap buhay, kaya mo magkaroon ng 1 milyon dyan. Sige, next question. Tanong naman po ni Ambot Kinsako, Kuya, pansin ko lang po, did you change your lifestyle? Kasi napansin ko po, nagbago yung paligid mo. Anong paligid? Tangina, delikado yun. Dumili mong paligid. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin paligid. Change of lifestyle? Parang... Wait, kung yung lifestyle na tinutok, ewan ko, ganun pa rin naman ako eh. Wala naman nagbago sa akin eh. Kupal pa rin yung bunganga ko. Yung kinakain ko, yun pa rin yun. Yung bisyo ko, yun pa rin yun. Medyo nabawasan nga lang ng konti bisyo ko. Pero, wala naman akong change ng lifestyle eh. Wala, parehas pa rin. Barat pa rin ako gumastos. Diba? Tapos malaki pa rin ang kinikita ko. Wala akong change ng lifestyle. Ganun pa rin ever since. Yun ang sagot ko nun. Wala akong binago sa lifestyle ko. Parehas pa rin. Barat pa rin ako gumastos hanggang ngayon. Tingnan mo, puro itim pa nga rin yung suot ko hanggang ngayon. Hindi pa rin ako nagpapalit na ibang kulay. Ibang kulay ha, hindi nagpapalit ng damit. Magkaiba yun. Sige, next question. Tanong naman po, sabi ni Chris Policarpio, takot ka naman kay Bugoy na Kuy-Kuy eh. Tangina mo, ako nga yung naghamon, ni Bobo ka ba? Tanginan to. Ako pa yung takot, ang puta. Yung idol mo, ilitaw mo. Yung idol mo, ang ilitaw mo. Hindi man lang nagsasalita yung putang ina eh, di ba? Sige, next question. Tanong naman po ito ni Darwin Samala. Anong masasabi mo kay Ato yung nagsasabi na okay lang mag-promote ng sugal yung mga influencer? Good evening. Sa akin hindi okay yun. Hindi okay na mag-promote ng sugal. Kasi tangin nakita mo, timo ata, di ba? Huwag naman sabihin sa akin si Ato, walang 50 mil. Diba? Eto nga, tignan mo itong hanap buhay na to, sinimulan ko to 50 mil. Diba? Puta, pag influencer ka, ang dami mong pwedeng pagkakitaan, hindi lang sugal ang pwede mong pagkakitaan. Ang dami mong pwedeng pagkakitaan eh. Pwede kang pumunta sa kung saan mang mga negosyo, pa-promote mo sabihin mo sa kanila, o pa-promote ko yung mismo hanap buhay mo, di ba? Pwede ka mag-alok ng ganong promotion eh.
Hindi nyo nakikita yung mga food vlogger, kahit 5,000, 10,000, sa paramihan, araw-araw, may mga magpapapromote sa'yo. Diba? Halos lahat naman ng negosyo, may 5,000, may 10,000, diba? Maliban na lang siguro kung sobrang liit ng negosyo. Pero halos lahat ng mga kahit pa paano, medium enterprise o small enterprise, kahit pa paano may 5,000, may 10,000 yan. May pera yan pampapromote doon sa mismo negosyo nila. Ang dami-daming iba-ibang paraan para magnegosyo. Hindi kailangan para kumita ang isang influencer, hindi kailangan mag-promote ng sugal. Yung mga nagpo-promote ng sugal in general, mga nagmamadali lang na kumita yan eh. O tama nga talaga sabi sa Biblia, yung mga nagmamadaling yumaman, nahuhulog sa samot-saring tuksong haling at nakasasama. Yun ang sagot ko ron. This goes in general, hindi lang siya to. Sige, next question. Sabi naman po ni Adrian Silamo, Lods, ask ko lang po, ikaw po ba yung napapanood ko dati sa UNTV? Hindi mo ako napapanood dati sa tangina, bata pa ako nun. Puta, 2009 pa yun. Sobrang tagal na nun para maalala mo pa ako. Mukhang sobrang tagal na nun para matanda naman na siya. 2009, 2008 pa yun. Ang tagal na nun. Sobrang tagal na nun. Hindi ako yun, malamang. Meron ka na napapanood dati, baka kamukha ako lang. Pero sobrang tagal na nun. Ang tindi naman ng memorya mo para maalala mo pa yung 2008, 2009 na TV show. Sige, next question. Ito po, tanong naman po ito ni Sap Manega. Boss, anong masasabi mo? Sap Manega. Ngayon ko na nag-gets. Okay, sige. Ngayon mo na nag-gets. Sige. Boss, anong masasabi mo sa toxic na kaibigan na pinagpalit ka sa maangas? Bakit kasi nagtsatsaga ka pang maghabol doon sa mga ganong klaseng kaibigan? Pag pinagpalit ka na ng kaibigan mo, alam mo na yun, end of story na yun. Tapos na yung chapter ng buhay mo, nakasama mo sila. Ganun yun, ganun kasimple yun. Ikaw ang kakausapin ko kasi baka yung tropa mo hindi man nakikinig sa akin yun, di ba? Ikaw ang kakausapin ko, ba't kasi nagtsatsaga ka sa mga tropa mong ayaw naman sa'yo? Ikaw lang yung tumuturing sa kanilang tropa eh, pero ikaw di ka man nila tinuturing na tropa eh. Ang tingin nila sa'yo, laruan. Pwede ka ipagpalit kahit kailan. Oo. Pag may bago na uli silang laruan. Sige, next question. Tanong naman po ni Manuel Lichanco, may million ka na ba, boss? Next question na, ngingitian na lang kita dyan. Ngingitian na lang kita dyan. Next question. Sabi ni BF ni Kiera. Pinapakita ko nga sa'yo kung paano gumawa ng 1 million tapos ako walang pera. Sige, go. Next question. Tanong ni BF ni Kiera, boss, bakit di ka na parehas noon pumorma at palagi sa magagandang lugar? Kasi nga, pinapakita ko nga, tara lang, sige, just for clarity purpose. Ako, okay na ako sa buhay ko. Graduate na ako. Okay na ako, good shit na ako sa buhay ko. Maligaya na ako, retired na ako. I will use the word retired. Retired na ako sa buhay ko. Maligaya na ako sa lahat ng na-achieve ko. Maligaya ako sa lahat ng bagay na meron ako. Maligaya ako sa lahat ng bagay na wala ako. Ang gusto ko naman makita ngayon, Derechan, gusto kong makita kayo. Kayo ang gusto kong makita na magkaroon ng buhay na kaparehas sa akin dati. Yun ang gusto kong makita. Gusto ko makakita ng marami namang taong may pera bukod sa akin, na mga taong natulungan ng konting mindset na natutunan nila galing sa akin. O, diba? Makakita naman ako ng ibang tao naman, putang ina, nakakasuya na sila Mohiga, sila Munyanyo, nakakasuya na, puta, puro kayabangan na lang pinapakita sa social media. Nakakasuya. Gusto ko naman makakita ng iba, yung may taba naman ng utak, na baka sakali matuto ka ng kapiraso sa akin, tapos alam mo yun, naging stepping board mo ko, naging ang tawag ito, naging trampoline mo ko para mas makatalon ka na mas mataas, o naging tirador mo ko para atras ka ng kapiraso, matuto ka ng kapiraso sa buhay, para pag panahon na para bitawan ka, mas malayo pa narating mo kaysa sa akin. Yun ang gusto ko. Yung mga tao ang magiging trophy ko. Hindi sports car, Rolex, mga mamahaling relo, mga kaululan, travel, hindi yan. Sawa na ako sa ganyan. Sawa na ako sa ganyan. Tangina, graduate na ako sa ganyan. Puta. It doesn't, alam mo, overrated lang yun eh. Sobrang overrated lang nun. Yung mga travel, pasyal, blah, blah, etc. Yung kotse, it still gets you from point A to point B, regardless kung ano pang tatak niyang kotse mo. Maliban na lang kung bulok yung sasakyan mo, tumitirik. Parang katulad nitong tricycle, itong pedicab na at tricycle natin ngayon. Tumitirik itong putang inan to eh. Nag-overheat kanina, tumirik. Oh, it gets you from point A to point B. Yung mga relos, kahit gaano pa kamamahalin yung putang inang relos mo, it still tells you the same time. Ayun, ako gusto ko naman makakita ng iba naman sa social media. Iba naman. Gusto kong gumawa ng maraming mayamang tao. Gusto kong mag-inspire ng sobrang daming tao kung paano gumawa ng 1,000,000 piso, tapos paglipas ng 10, 20 taon, mayamang bansa na ulit tayo. Yun ang gusto ko. Yun ang gusto ko.
Kaya nga sinusundo na kita, pinapakita ko na sa'yo kung paano mano-mano kumita ng pera eh. Yung mga nasa TikTok, punta kayo sa akin sa Facebook. Makikita nyo yung detalye dun. Kung magkano yung ginigastos ko araw-araw, kung magkano yung kinikita ko araw-araw, makikita nyo yung detalye dun. Punta kayo sa Facebook ko, The Chichester Official, at saka Project 1M by The Chichester. Papakita ko sa inyo mano-mano kung paano gumawa ng 1 milyong piso. Kayo na mismo, gumawa na kayo ng sarili nyong pera. Tutulungan ko kayo, pakita ko sa inyo mano-mano kung paano gumawa ng pera. Wag na kayo magtyaga ron sa putang ina, bibili ka pa ng mga course nila MJ Lopez. Hindi na. Papakita ko sa iyo mismo kung paano gumawa ng pera, sumabay ka na lang. Ganun lang gagawin mo, sumabay ka na lang. Sige, next question. Tanong naman po ni EDC Motoworks, ano boss masasabi mo sa sinasabi ng Kapinpin Brothers na masaya daw ang maging mahirap? Alam mo, being poor doesn't make you a bad person. Pero it also doesn't make you a happy person. Pag ang anak mo humihingi sa'yo, ma, pahinging ganito, ma, pahinging pagkain, tapos hindi mo mabigay, masaya yun. Ano, Kapinpin Brothers? Diba? Ang hirap kasi sa inyo, tangina, porque nagkapera na kayo, nakalimutan nyo na maging mahirap eh. Hirap sa inyo, porque nagkapera na kayo, nakalimutan nyo na maging mahirap. Kaya nga, tignan mo, tinatawag na nila mga mahirap na mga mahihirap. Bakit tinatawag? Kasi nga mayaman na nga sila eh. Tangina naman, wag tayo mag-ululan. Wag tayo mag-ululan. Kaya nila tinatawag na mga mahihirap kasi nga mayaman na nga sila. Nangangapital sila sa mga yan eh. Yung mga tinatawag nilang mga mahihirap, kaya nila sinasabing masaya maging mahirap. Bakit? Para manood ng content nila. Tapos ano nangyayari? Pasaya lang ng pasaya, pasaya lang ng pasaya, pasaya lang ng pasaya, habang pamiserable yung mga buhay ng mga pinapasaya nila. Puro saya na lang importante, wala na responsibilidad. Puro saya na lang importante, ayaw na lang, alam mo, hindi, maghanap buhay tayo. Hindi, tumawa na lang tayo, tumawa. Mag-prank-prank tayo, mag-joke-joke tayo. Ewan ko sa inyo, pukin ang ina nyo. Ewan ko sa inyo, kinang ina nyo. Hirap kasi sa inyo, mga mayayaman na kasi kayo. Yan ang hirap kasi sa inyo. Nakalimutan nyo na kung paano maging mahirap. Kaya tinatawag nyo yung mga mahihirap. Ulo ng puta. Eh, ang pera wala lang naman yun. Alam mo, you need a certain amount of money. Kung magkano yun, nakadepende sa lifestyle mo. Pero pag alam mong nahihirapan ka sa buhay, tangina gumawa ka ng paraan. Hindi puro tawa, puro kapanood ng Kapinpin Brothers. Gumawa ka ng paraan para magkapera ka. Gumawa ka ng paraan para makapag-ipon ka ng pera. Pag tingnan mo, papansinin mo, pag dumami pera mo, lumalawak pati utak mo. Pag dumadami pera mo, lumalawak pati utak mo. Ako napansin ko yun sa sarili ko eh. Minsan panahon, nasa laylayan ako ng lipunan eh. Tangina, alam mo yun, construction worker ako, parker ako ng jeep. Unti-unti napapansin ko, habang nakakaipon ako na nung nakakaipon, lumalawak ang utak ko. Nakakaisip ako ng iba't ibang mga paraan kung paano pa mas palalaguin pa yung pera ko. Pero itong mga tanginan to, ang gusto, pasayahin lang ng pasayahin, pasaya lang ng pasaya, pasaya ng pasaya, pasaya ng pasaya. Wala na responsibilidad, wala responsibilidad, walang sense, puro ka estupiduhan, puro tawa-tawa, prank-prank, po, kinang-inan. Hay nako, okay lang yan at tsara. Pero dyan na lang umikot ang buhay mo, Pilipinas. Tanginang yan. Sige, next question. Tanong naman po ito ni, hindi ko maintindihan na pangalan. Boss, anong masasabi mo sa Katoliko ako pero nasa Islam yung paniniwala ko? Alam mo, pumili ka ng isa. Mahirap yung namamangka ka sa dalawang ilog, walang medyo buntis. Pumili ka lang, buntis ka ba o hindi? Diba, Katoliko ka ba o Islam? Pili ka ng isa. Sigurado, hindi yung dalawang Diyos na yan ang totoo. Let's just put it that way. Hindi yung dalawang Diyos ang totoo. Merong isa dyan na hindi totoo. Pipili ka lang ng isa. Hahanapin mo kung alin dun sa dalawa yung totoo, base dun sa kung ano yung mga sinulat sa mga lumang libro. Basa ka ng Quran, basa ka ng Biblia, tapos you get to choose. Kasi magkaiba definition ng dalawang Diyos eh. Magkaiba eh. Tignan mo, sa Biblia halimbawa, merong Ama, Anak, Espiritu Santo. Sa Islam, sa Quran naman, may mababasa ka, ang Diyos hindi nanganganak. Pero sa Biblia, ang Diyos may anak. Oh. Yun, magkaibang Diyos yun. Magkaibang Diyos yun. Yung nasa Biblia at saka nasa Quran, magkaibang Diyos yan. Sige, next question. Pili ka lang ng isa ron sa dalawa. Mag-research ka ng gusto, basahin mo yung magkabilang panig, yung Biblia at saka yung Quran. Yun ang suggestion ko sa inyo. Next question. Ayan, nawala yung tanong pero ang tanong niya kanina is ano daw masasabi mo na sa mga nagsasabi na hindi ka daw mananalo kahit bugoy sa debate? Tangina mo. Napakabobo nyo naman.
Yung mismong boss nyo nga hindi lumalaban sa akin eh. Diba? Tingnan mo, kaya ngayon kayong mga aso ang nagsisitahol. Bakit? Kasi yung may-ari sa inyo, nagtatago sa baol. Nakatago sa aparador. Kita nyo? Ako hindi man... Okay, sige, palagay mo na, granted for the sake of argument. Di pala ako mananalo eh. Ba't ayaw pumalag ng boss nyo? Ba't kayo tahol ng tahol? Diba? Ba't kayo tahol ng tahol? Bugoy yung mga tamod mo, puta, pakipunasan nga muna rito. Tanginan tong mga to eh. Nagsisitalsikan yung mga tamod mo eh. Sige, next question. Ito naman tanong ni Yuri. Anong masasabi mo po sa mga teachers na kahit walang pasok pero madaming pinapagawa kahit bumabagyo? Ano po? Ba't may ganun? Parang may, May gelatin. may gelatin, Hindi ko napansin. Ngayon ko lang, sabi ko, tanga, may lumulutang. May dumikit sa labi ko, natakot ako ah. Kasi yung huling dumikit sa labi ko na ganito, milk tea, tangin na pagkagat ko, pukin ng mo, langaw eh. Yo! Sa Laguna yun. Sa Laguna. Lang yun. Crunchy pa, crunchy. Hindi ko talaga makakalimutan. Anong lasa ng langaw? Tama ko si Bandun. Anong lasa ng... Siyempre, di ko nalilasahan. Puta, nung dinura ako, nakita ko lang. Dinura ako na lahat. Di ko nalilasahan. Yeah, kadiri. Tinanong mo pa ako ng lasa. Siyempre, di ko nalilasahan. Lalamlamin pa. Nakadiri talaga yun. Kaya nga nataranta ako nung may dumikit sa akin eh. Meron palang kung ano man to. Ano ba meron dito? Parang nata, parang gano'n. Hindi ka na ako. Buti ka ako nidura yun. Sige, ano yung tanong? Sabi ni Yuri, anong masasabi mo po sa mga teachers na kahit walang pasok pero madaming pinapagawa kahit bumabagyo? Ayos lang yun. Ayos lang yun. Ayos lang yun. Tatanong sa akin, bakit ayos lang yun? Bla bla. Wala nga pasok. Bla bla. Ganun din naman sa tunay na buhay eh. Ang tunay na buhay, marami papagawa sa'yo. Pag tamad ka, ayaw mong kumilos ng kumilos, tignan mo, hindi ka nakakaipon. Tignan mo, nananatili kang hirap sa buhay. Tignan mo, bobo ka din at the same time. Yung pagkilos mo, it has something to do with your level of intellect. Nakakataba ng utak yung kilos ng kilos, lakad ng lakad. Tingnan mo, research nyo. Nakakataba ng utak yung kilos ng kilos, lakad ng lakad. Kaya nga pag ako nakikipag-usap sa telepono, napapansin mo, diba? Pag ako nakikipag-usap, hindi mo ako mapapaupo lang na nakaupo lang talaga pag nakikipag-usap sa telepono. Lakad ako ng lakad. Totoo. Kasi tumataba utak ko kada dumadami yung idea sa isip ko na naibabato ko dun sa kausap ko kapag lakad ako ng lakad. Ganon din naman yun. O sabihin mo, ano kinalaman ng lakad ng lakad? Pag kilos ka ng kilos, paggawa ka ng gawa ng kung ano-ano. Bakit? Kasi an idle mind is a workshop of the devil. Diba? Inihahanda ka na ng teacher mo para sa tunay na mundo na kailangan ka kumilos ng kumilos, bawal ang tatamad-tamad sa tunay na mundo. Swerte ka, estudyante ka pa lang ngayon, pinagagawa ka ng teacher mo, baka isa nga lang na teacher yun. Pero paglabas mo sa tunay na mundo, maintindihan mo, kahit hindi mo gustong pumasok, wala kang choice kundi pumasok. Totoo. Kahit ayaw mo magtrabaho, wala kang choice kundi magtrabaho. There will come a time na pag tatamad-tamad ka, darating ang panahon, kakalad ka rin mo na yung sarili mo papunta sa trabaho. Ayaw mo nung ginagawa mo. Bakit? Kasi tangina, inuubos mo lagi pera, tamad mo eh. Pagka susweldo ng Biyernes, absent ka ng Lunes, inubos mo muna yung sweldo mo. Daming ganyan Inuubos nila yung sweldo nila sa weekend. Diba, sumweldo ng Biyernes, Sabado, Linggo, pagdating ng Lunes, absent, hangover yan. Tapos magkukunyari, may sakit daw. May emergency daw. Matagal na akong employer, matagal na ako nag-handle ng tao. Kabisado ko na yan, magpasweldo ko ng Biyernes, absent ng Lunes. Tanginang yan. Sabihin may emergency, bla bla. Mag-iimbento na lang ng kung ano mang putang inang dahilan na hindi totoo. Tapos hihinga mo medical certificate, wala makipakita sa'yo. Wala makipakita medical certificate. Paano? Inimbento niya lang yun. Totoo, hangover talaga yun O tinatamad pumasok. Kasi may pera pa nga. Sige, next question. Ayan, kanina nawala yung tanong, pero ang tanong niya kasi, ano dong masasabi mo sa mga mayayaman na pwede na magyabang kasi meron naman doon may pagyayabang? Laging ang wakas ng kapanaluan ay kahihiyan. Lagi yun. Ang dulo ng kayabangan, pagkapahiya. Laging yun ang dulo nun. Tika mo si Mohica, di ba? Technically, may pagyayabang naman talaga si Mohica, di ba? Totoo naman na may kotse talaga siya na maganda Totoo yun. Pero tignan mo, may bash. Totoo naman na si Franklin Muñaño. Totoo naman na meron talaga siyang artista van. Totoo yun. Totoo rin na meron siyang parang, anong tawag ito? Yung isang muscle car niya. Tapos meron pa siyang isa pa na, na kotse, na MG yata yun, o parang, basta China car. Totoo yun. Pero tignan mo, nababash siya, maya. Bakit? Nagyayabang sila Diba? Tignan mo naman yung ito magandang halimbawa. Tignan mo si ano ba ito?
Ramon Ang, Ramon San Ang. Miguel Corporation. Nakita niyo yung matanda? Ordinary lang yung damit. Tapos pag nakikipagkita at nakikipagkamay, siya pa yung yumuyuko. Tapos nagmamano pa siya. Hindi niyo napapansin yung matanda, yung demeanor ng matanda. Alam mo, learn from bamboos. Learn from bamboos. Mga kawayan. Yeah. Pilipinas, nakakita na ba kayo ng ano? Ako naman na magtatanong sa inyo. Nakakita na ba kayo ng ano, ng bulaklak ng kawayan? O baka hindi nyo alam na namumulaklak ang kawayan? Alam ko naman lang. Hindi nyo alam na namumulaklak ang kawayan. Pero pag ni-research mo, ang kawayan namumulaklak approximately nasa 150 years. Approximately, almost every 150 years lang namumulaklak ang mga kawayan. Tignan mo, pagkatapos ng 100 mahigit na taon, tsaka pa lang sila nagsisimulang maglabas ng yabang nila. Diba? O, tapos ito pa mapapansin mo sa mga kawayan. Ang mga kawayan, habang bata, tuwid na tuwid yan. Pero habang tumataas sila, natututong yumuko. Learn from bamboos. Matuto ka. Galing sa mga kawayan. Matuto ka galing sa mga kawayan na dapat habang tumatayog ka, natututo kang yumuko. Tignan mo, with all the wisdom that I have, nagtitinda ako ng sinigang sa kalsada. Yan napapansin? Kasi it's me saying that I am humble enough to show you how things are done. Ako mismo, personal, yung nagpapakita sa inyo kung paano ginagawa yung 1,000,000. Pinapakita ko sa inyo, mano-mano. Halos lahat ng mga influencer ninyo Pilipinas, lahat sila puro turo-turo lang, sitting on their high horse, relax na relax, tapos tinitingala nyo sila habang nilulockdown nila kayo, tinitignan nila kayo mukhang tanga. Ako personal, hindi na, wala kang babayaran sa akin. Bibigay ko sa'yo ng malaya, libre. Gagawin mo na lang. Kung ano yung ginagawa ko, kung ano yung mga matutunan mo galing sa mga ginagawa ko, kukopyahin mo na lang. Tapos tignan mo, mano-mano, paglipas ng ilang panahon, maaaring abutin sa'yo ng 2 taon, o 3, o 5, pero makakarating ka pa rin sa 1,000,000. Pero kahit anong follow ang gawin nyo sa mga katulad nila Mojica, nila Munyanyo, nila Bugoy, tangina hindi kayo tutulungan niya kung paano gumawa ng 1,000,000. Tagaan nyo sa bato. Di kayo tutulungan niya kung paano gumawa ng 1,000,000. Papakita ba nila sa inyo yung mga sikreto? O paano nila ginagawa yung mga pera nila? Oh, tangina, wag ako. Ang malamang niya, bebentahan kang course. May mga bali-balita ako, nagbebenta ng course yung iba dyan eh. Di ba? Bebentahan kang course. Para kunyari, yayaman ka. Kunyari, tinuruan ka nila. Tapos sa magiging ending nun, nasa kanila yung pera mo. Ikaw mukhang tanga. Prove me wrong. Next question. Ayan. Tanong ni Yiko, Boss, I'm 3rd year college na, pero sa tingin ko mali yung course na pinili ko. Anong masasabi mo? Shift na kagad. May mga mapapakinabangan ka naman doon sa course mo eh. Pag-shift mo eh. It may take you an additional 2 years. Or probably 3. Pero ang bottom line nun, simple. Hindi ka masusuya sa isang bagay na gustong-gusto mong ginagawa. Kung alam mo nang mali ka, huwag mo na ituloy. Diyan mo, parang katulad kanina. May isang pagkakamali ako eh. Diba? Hindi ko na malayan sa pagod ko na eh. Diba? So, nagluto tayo ng taba. Diba? Tapos, ang tagal nun bago naluto. Approximately, nasa mga 4 na oras. 6. O baka 5. 6. Low flame lang. Maliit na apoy lang. Tapos, pinakita ko ngayon sa camera. Diba? Pinakita ko sa camera. Tapos, kumutkot ako ng ganon. Tapos, sinubo ko. Tapos, kinutkot ko uli. Mali pala yun. Nakakalimutan ko. Ngayon, may mga nakapansin. Tinuligsa ako. Simple, inamin ko lang yung pagkakamali ko. Pasensya ka na kayo, nakalimutan ko eh. Hindi ko sinasadya, hindi na mauulit. Pero pinakuluan ko ulit yung taba. Mali yun eh, technically, mali yung ginawa ko eh, di ba? Pag alam mo nang mali isang bagay, automatic na kagad, kumilos ka na kagad, gawan mo na kagad ng paraan, wag mo nang panindigan. Mali na nga eh. Di ba? Yan ang hirap kasi dun sa mga katulad nila Bugoy. Alam nyo nang mali eh, di ba? Alam nyo nang mali, imbis humingi kayo ng dispensa, hindi kayo nagsasalita. Kunyari, tama pa rin yung ginagawa nyo. Yun ang sagot ko ron. Lipat ka na ng course. ASAP. Lumipat ka na kagad ng course as soon as possible. Kasi may mga subjects ka na mapapakinabangan sa paglipat mo ng course. Eh. Yun ang sagot ko ron.
Kaysa pagtiyagaan mo yung alam mo namang hindi uubra kasi kahit matapos mo yung course na yan, alam mo rin namang hindi mo pakikinabangan kasi hindi mo gusto. At merong mga parte nun na pakikinabangan mo, pero alam mong hindi mo masusulit at mapipiga ng gusto lahat ng pakinabang dun sa course na yun kasi hindi nga yun yung gusto mo. At alam mo na nga mali. Yun ang sagot ko rin. Next question. Ito, pinaflag niya kasi kanina pa. Ansel Shernan Astillero. Hello, Boss Chi. Ask ko lang po sana kung naniniwala ba kayo na benenta ng isang blues musician na si Robert Johnson ang kanyang kaluluwa para gumaling tumugtog ng gitarya. At kung familiar din po kayo kay Nardong Putik, tingin niyo po ba paano kaya nangyari noon na nawala daw talaga pag nasa putik na siya o naniniwala ba kayo sa mga agimat? Oh, ano yan? Folklore kung tawagin nila. Folklore. Hindi totoo yung mga yan. Ngayon, yung tungkol sa pagbebenta ng kaluluwa sa demonyo, merong possibility yun. Merong possibility yun. Kasi may mga nabasa akong ganun. May mga nabasa akong mga taong, katulad, alam ba, katulad ito. Isa sa mga folklore ito Possibility lang ito. Pero, hindi ito confirmed, ha? Hindi ito confirmed. Yung si Robinson, di ba? Oo, di ba? Alam niyo yung kwento na meron daw isang anak, yung may-ari ng Robinson's Mall, na mukhang ahas. Tapos, yung mga shoplifter, kinukuha nila, pinapakain doon. Folklore yun Hindi mo naman alam kung totoo yun o hindi Hindi mo alam kung totoo yun o hindi. Alice Dixon, di ba? O yun, di ba? Ang daming mga ganun Ang daming mga ganong klase ng kwento na alam mo namang mababa yung chance nun, pero merong possibility. Merong possibility. Ano possibility? Merong possibility na meron talagang mga tao na nagsasanla talaga ng kaluluwa sa demonyo at nagbebenta ng kaluluwa sa demonyo for the sake of bagansya. Ano tawag ito? Privilege and benefits. Merong mga ganun Kasi tingnan mo, katulad sa Amerika, halimbawa, yung mga sumasali sa Illuminati. 'Di ba? Merong mga ganun Mayroong mga secret organization na itong mga organization na to, bibigyan ka ng malaking kapangyarihan o bibigyan ka ng malaking exposure, blah blah, etc. Merong ganun. So yun yung tungkol doon. Pero yung Nardong Putik, hindi ako naniniwala. Folklore yan, tangina na, naipasa na yan from one generation to another. Kwentuhan na lang yan Tignan mo. Para ang isang bagay maging totoo, dapat repeatable. Kailangan, pwedeng ulitin. Meron bang pangalawang gano'n? Wala Diba? Para ang isang sa science in general, para masabi mong fact ang isang bagay, kailangan kaya mong ulitin. Ngayon, kung totoong nawawala siya pagka sumasala siya sa putik, sana merong isa pang tao na kaya rin gawin yun. At sana, hindi lang siya yun. Sana meron din gano'n sa ibang bansa. Wala naman tayong balitang gano'n. Pilipinas lang yan, parang katulad ng tikbalang. Manananggal. Diba? Nakita mo yun? Nakita mo yung gano'ng konsepto, diba? O yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman ni Sel, sa tingin mo po, mas masaya ba ang Pasko noon kaysa sa ngayon or tumatanda lang talaga tayo? Tumatanda lang tayo. Kasi yung Pasko ng mga kabataan ngayon, masaya pa rin naman Diba? Yung Pasko ng mga bata, masaya pa rin naman Bigay ng regalo, gano'n, blah blah, etc. Tayo kasi, responsibilidad na diba? As we grow older, mas malungkot ang buhay. Bakit nagiging mas malungkot ang buhay? Because of multiple factors. Mga bagay na nagawa natin in the past, o mga bagay na hindi natin nagawa in the past, o dahil alam mong tumatanda ka na, o dahil alam mo yun, mahirap ka, ganun, hindi ka mayaman, di ba? O because of multiple factors, so many factors to consider. Magulang mo, wala na, patay na sila. Di ba? Nung bata ka, naalala mo, magkakasama kayo, pero meron ka na ngayong mga tsuhin, mga tsahin, na alam mong patay na. Di ba? Because of multiple factors. Bakit mas malungkot ngayon? Kasi palagay mo na, granting for the sake of argument, you have to consider as well na tumatanda tayo Di ba? Pero, hindi naman kasi ang purpose ng buhay maging masaya. Ang purpose ng buhay, para sa akin ang purpose ng buhay, magkaroon ng sense ang buhay mo. Diba? Nakilalanin ka, kasi madaling kumilala dun sa gumawa. Pero ang tanong, kinikilala ka ba? Diba? Yun para sa akin ang purpose ng buhay ko, personal. Ngayon, pag nagagawa ko yung purpose ng buhay ko, masaya ako. Hindi na importante kung, ano mo yun, maraming pera o konti pera o maraming obligasyon o konti obligasyon. Hindi na importante. Hindi na importante sa akin yun. Hindi importante sa akin ng financial status. Hindi importante sa akin ng marital status. Hindi importante sa akin ng maraming iba't ibang mga bagay na sobrang importante sa ibang mga tao. Ako okay na sa akin yung konsepto lang na kinikilala lang ako ng Diyos ko. At nagbabaka sakali akong baka in the future, baka. Sana. Yun lang ang meron ako. Yun ang importante sa akin. Kapag na-fulfill ko yun, na alam ko na sa sarili kong kinikilala ako ng Diyos ko, that brings me happiness.
yung bagay na mga dapat ginagawa ko, nagagawa ko talaga. Tingnan mo, yung dami nang nagagawa ko sa kapwa-tao, di ba? Madaming taong natutulungan ng Brandon the Chichester, di ba? Na sabihin mo na, blah blah, hindi ka namimigay ng pera sa harap ng TV screen, ng cellphone, di ba? Sabihin mo na, granting for the sake of argument. Kasi ayoko kasi talaga nun eh. Hindi ko gusto yung konsepto na, bibigyan kita ng pera, selfie tayo ayoko nun eh. Tangina, hindi ko talaga gusto yung konsepto na nakikringe ako doon, nandidiri ako sa ganun eh. Na may mga pagkakataon na kailangan mo talaga ipakita sa mga tao yun. For the sake lang na masabing, tangina, putang ina talaga, alam mo tumutulong ka. Pero hindi mo dapat ipakita yun eh. Yun yung mga bagay na dapat itinatago mo na, kayamanan ng puso mo. Pagdating ngayon sa paghuhukom, bubuksan ngayon ng puso mo, makikita ngayon yung mga kayamanan mo. Diba? Yun yung mga dapat na, alam mo yun yung mga dapat na chine-cherish mo eh. Mga mabubuting ginawa mo dito sa lupa. Yung mga masasamang ginawa, labas mo na lang lahat ng mga masasamang ginawa mo. Para mahatulan ka na ng mga tao. Umpisa pa lang, mahatulan ka na agad ng mga tao. O di wala na kayong hatol sa'yo. O baka lesser na yung hatol sa'yo pagdating sa paningin ng Diyos. Mga tao, baliktad eh. Yung maling ginagawa, ang tinatago, pinagkakatakip-takipan. Yung mga mabubuti naman, yun ang tangina, todo selfie, todo video. Nakita niyo si Rosmar, di ba? Nagbigay ng tulong sa matanda. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Nakuhanan mo ba dun? Tangina, na-videoan mo? Hindi ko alam kung ginagawa niya ba yun para pang-asar na lang sa mga tao o paano ba? O totoo ba tumutulong siya o hindi ba totoo tumutulong siya? Pero Diyos na lang makakapagsabi nun. Diyos na lang makakapagsabi nun. Mga ganun bagay. Good evening! Yun, tungkol dun sa mas masaya ba yung Pasko ngayon, yung Pasko noon kaysa ngayon. Siguro dahil mas mayaman-yaman ang Pilipinas back then. Ngayon, sobrang mahal ng bilihin, tapos hindi nagtutugma sa sa minimum. Yun lang muna, pansamantala sagot ko. Sige, next question. Tanong naman po ni Chris Anthony Sardenya. Sir Chi, anong masasabi niyo sa mga ibang kababayan natin na maswerte sa ibang bansa tapos nilalait na ang sariling bansa natin? Salamat po sa pagsagot. Hindi naman swerte yun. Tangina, malas nun. Sumudiretso, malas yung mga yun. Hindi yung dami ng pera. 15, 12, hindi ako nagkakamali, ng luwas. 15, 12, 15, 13. Mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Hindi yung dami ng pera ang nagsasabi ng pagkaswerte mo. At hindi rin yung pagkakonti ng pera ang nagsasabi ng pagkamalas mo. Hindi yan. Oo, sige, marami lang silang pera. Pero yung bulok na ugali nila, palagay mo ba swerte yun? Tangina, pagdating ng paghukom, yari yung mga yun eh. Pag binasa mo nga yung Apocalypse, kikilabutan ka kapag may pera ka eh. Pag mayaman ka, pag nako-consider mo na sarili mong mayaman na ako, kikilabutan ka pag nabasa mo yung sa Apocalypse. Yung sinabi ng isang mayaman, ako'y mayaman. Tapos, sabi ng Diyos sa kanya, ikaw'y dukha. Biro mo, Diyos na nagsabi sa'yo, dukha ka. Kahit mayaman ka, sabi ng Diyos, dukha. Pinapayo ko sa'yo, bumili ka sa akin ng pampahid para makakita mata mo. Pinapayo ko sa'yo, bumili ka sa akin ng ginto para yumaman ka. Sa Diyos ka bumili ng ginto, hindi sa tao. Basahin niyo Apocalypse, kikilabutan ka pagka nagyayaman-yamanan ka na. Pakiramdam mo, sobrang yaman mo nan, dahil mo ng kayamanan. Tapos ang yabang mo nan, taas ang tingin mo sa sarili mo. Kabahang ka. Good evening! Yun. Sige, next question. Sabi naman ni Media Bri, bakit di ka makabili ng iPhone Idol? Hindi makabili. Hindi ako interesadong bumili ng iPhone. Tangina, may ako nawawala ng kanina. Tapa! Good evening! Ang balita. Idol. Nakalive to. Nakalive eh. Abeda. Ako, taga-Angono lang ako ngayon. Hindi. Nakainom kami. Idol namin to eh. Idol ko to. Ngayon nakita ko, sabi ko, ano kaya ito nga pupunta? Nakita ko nakalive. Ngayon. Going back. Hindi, karang mamaya. Tambay muna kayo rito. Relax muna kayo dyan. Bigyan mo nga sila sabaw. Hindi, Going back. Hindi kayang bumili. Kaya kong bumili. Pero hindi kasi hindi ako interesado sa iPhone kasi may ako nawawalan ng cellphone. Kung di nyo napapansin, tangina burara ako sa cellphone. Nawalan niya ako ng isang cellphone sa tondo. Nawalan ako isang cellphone sa tondo, hindi nyo napansin. Totoo yan. O isipin mo, kahit pa sabihin mong may pera ka, kahit pa sabihin mong mayaman ka, 100,000 ang presyo ng isang iPhone di ba?
O puta, sa loob ng isang taon, makatatlo ka nun, pukin na mo, masakit-sakit pa rin sa bulsa yun, ha? Pero ito, pagka nawala, bukas may kapalit na kagad. Nawala uli, bukas may kapalit uli. Paano? 20-20 mil lang, eh. Wala na akong data. Ayun, yun lang, walang data. Wala sa bahay. Sige, next question. Ayan, tanong naman po ni Sel, kung ikaw masusunod, dapat bang tanggalin ang K-12? Or dapat mas magandang tanggalin na lang ngayon? Ay, dapat matanggalin noon pa o dapat tanggalin na ngayon? Ay, video pala yun. Hindi ako sigurado. Totoo, hindi ako sigurado. Bakit? Kasi sa ibang mga bansa, gumagana yan eh. Ngayon, tatanong mo, sa Pilipinas ba gumagana? I think so. Kasi pag nagdami ka ng laman ng utak ng mga tao, tataba utak ng tao. Technically, tinuturuan mo yung mga tao eh. Kasi tingnan mo, paglabas nila ng eskwelahan, wala namang assurance na mag-aaral pa rin sila sa buhay eh. May mga tao nga stagnant na lang eh. Meron ako mga kaklase noon na hindi ko makakalimutan na stuck na sila sa pagiging high school. Meron ako isang specific na kaibigan na ang mga tropa niya ngayon, itong edad ko na to, nakaidaran ko rin siya. Ang mga tropa niya ngayon, puro high school pa din. High school, as in literal high school. High school ngayon, oo. Yun ang mga kainuman niya, mga high school. Na-stuck na siya sa pagiging high school eh. Diba? Isipin mo, pagka mas humahaba yung panahon na nag-aaral ka, I think that's better. Diba? I think that's better. Mas makakabuti kapag ka nag-aaral ka. Yun ang sagot ko rin. Pansamantala, yun muna ang sagot ko rin. Sige, next question. Kasi wala akong statistics para patunayan kung gumagana ba yan o hindi. Wala akong statistics para patunayan yun. Pero kino-consider ng gobyerno tanggalin yan. So, yun. I will adhere to the government's mandate. Next question. Ayan, may nagsabi dito, debate daw kayo ni MJ Lopez. Hindi papalag ng debate yung si MJ. Kilala ko siya. Hindi papalag ng debate. Tangina, hindi nga makasagot eh. Diba? Yung antagal ko ng tanong na paulit-ulit kong tinatanong eh. Diba? Na, okay, sige, ang sabi mo noon, dun sa interview kay Franklin Muñaño, ang sabi mo, yung pang tuition fee, ipang business na lang. Ba? Bakit ngayon, kung yung pang tuition fee, ipang business pala, ba't nagtayo ka ng course? At ba't ngayon, hinihingi mo yung pang tuition fee para doon sa course mo? Hanggang ngayon, di pa rin niya masagot-sagot yung tanong na yun eh. Hanggang ngayon, tignan mo, tinatanong yun sa kanya ng mga followers ko na pumupunta ron sa page niya eh. Na minsan may mga common followers yan eh, na nakikinig sa kanya, nakikinig din sa akin at the same time. So ngayon, yung mga nakikinig sa akin, naririnig yun na sinasabi ko. Ngayon, tinatanong yun sa kanya sa live. Ang ginagawa nila, either binablock nila o dinidelete nila yung I may be wrong. Pero, surefire yun. May mga iba doon binablock nila. May mga iba doon binablock nila. Ako, tangina, kahit anong balugbog pa gawin mo sa akin, kahit anong balugbog ang gawin mo sa akin, hindi lalaban ng debate yan si MJ. Hindi niya style yun. Hindi niya style yung lumaban ng debate. Sige, next question. Sabi naman ni, Glyza De Castro? Glyza De Castro, artista to. Artista ka. Ayan, ang tanong niya, anong masasabi mo, idol, dun sa sinasabi ni MJ Lopez na may criminal record ka daw po? Ilitaw niya na lang, di ba? MJ, kung sinasabi mo may criminal record ako, ilitaw mo. I dare you, ilitaw mo. I dare you. Alam mo, to claim is one thing, but to prove is another thing. Diba? Kung may criminal record ako, I dare you. Thank you, brother. Ang ganda. Binigyan ako sombrero. Maraming salamat, brother. Thank you. Ilitaw mo na lang. Sige. Welcome ka naman, ilitaw yan eh. Kung may maipapakita ka. Pero, malinis akong tumabaho. Alam mo, yan kasi hirap kay MJ Lopez eh. Ako ang binabanatan ko lang sa'yo, MJ, mga pinagsasabi mo lang sa internet. Ikaw kung bumanat ka, fake news na nga, tanginang yan, fake news na nga, personal pa. Ba't hindi mo banatan yung sinabi ko sa internet? Diba? Yun lang naman ang punto de vista ron eh. Kasi kung babanatan kita personal, marami rin naman ako ibibira sa'yo, magkakilala tayo personal eh, diba? Kung babanatan kita personal, marami rin ako ibibira sa'yo, magkakilala tayo personal eh. Alam ko, baho mo, Brad. Pero tignan mo, hindi ko nilalabas yun. Bakit? Kasi hindi naman kasi ang punto yung banatang kita personal. Walang pakinabang ang tao ron. Kung, okay, sige, kunyari si Chester may criminal record. Ano pakinabang ng tao ron? Diba? Banatan mo yung mga sinabi ko sa internet. Wala. Tingnan mo, sa dami ng mga pinagsasabi ko sa internet, sa tagal ko na nagla-live na halos gabi-gabi kung mag-live ako,
Wala kang maibira sa akin sa mga sinabi ko na kailangan uungkatin mo pa personal na buhay na hindi naman totoo yung pinagsasabi mo tungkol sa akin kung totoo yung sinasabi mo. Diba? Oh, sige. Kaya alam mo hindi talaga papalag sa debate si MJ. Kaya alam mo hindi papalag sa debate. Okay, next question. Tanong naman po ni Villas Liza, ano pong masasabi mo sa LGBT? Agree ka ba na dumadami na sila? Hindi ko alam pero I will say nanghuhula lang ako. Let's just put it this way, nanghuhula lang ako. Hindi sila dumadami. Pero dumadami kasi ang tao So by ratio, kung meron mang certain percentage ng mga tao na parte ng LGBT, talagang, alam mo yun, lalaki talaga yung numero nun. Pero in comparison dun sa general number of population, palagay ko ganun pa rin. Average yan. Average. Yun ang palagay ko dun. I may be wrong, maaaring mali ako. If you can show me statistics, then I will believe you. Yun ang sagot ko nun. Next question. Tanong naman po ito ni Joffel Bautista. Hello po, Idol. Paano po magdasal? Ang nakasulat kasi nasa Filipos, kung di ako nagkakamali, ang pagdadasal, pero nga ako cellphone mo. Pero mo. Mas gusto ko accurate ito. Google. Ito na lang. Mas accurate, mas maigi. Babasahin ko na lang sa inyo mismo sa Biblia. Sa pamamagitan ng Filipos 4:6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Yung panalangin, paghiling yun. Tapos, ang sabi, daing na may pagpapasalamat. So, dadaing ka sa Diyos, tapos magpapasalamat ka, tapos tsaka mo ipapakilala kahilingan mo sa Diyos. Yun ang pananalangin. Hindi yung abagi ng Maria, punong-puno ka ng grasya, Panginoon Diyos sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang inyong anak na siya. Santa Maria, ina ng Diyos, paralangin mo kaming mga kasalanan, mula ngayon ang kaming mamamatay. Amen. Ulit, pare-pareho. Yun at yun. Hindi ganun ang panalangin Wala kang mababasa sa Biblia si Kristo paulit-ulit ng ulit, 10 beses na abagin ng Maria, 10 beses na pupuno ka ng grasya. Wala kang mababasang ganun. Hanggat hindi ginagrant ng Diyos, pwede mong i-request. Pero hindi yun dun sa eksaktong pagkakataon, ulit ng ulit, paikot-ikot, yun at yun lang din yung hinihingi mo. Yun ang masasagot ko sa inyo tungkol sa panalangin. Pag yung daing, may pagpapasalamat, pagpapakilala ng hiling, yun. Next question. Ayan. Tanong naman... Ayos, no? Itong mga gantong bagay ba, dinidiscuss sa inyo ng mga influencer nyo Pilipinas? Nasa Biblia yan, nakasulat yan diba? Kahit pa Katoliko ko ngayon. Kaya kahit pa Katoliko ko Ayun, tingnan mo, siya nga po, si brother nga pumunta rito para makapakinig ng live kaya kahit pa Katoliko mababasa mo naman yung sa Biblia ang Katoliko Yan lang kaya ko ibigay. Salamat brother, na-appreciate naman. Maraming salamat. Sige, next question. Suotin natin to. Ayan. Tanong naman ni Charles Wayne. Sir, okay... Ang pogi ko rito, brother, Sige, go. Sabi ni Charles Wayne, Sir, okay pa rin ho ba mag-guilt trip yung sarili for the sake of future goals kaysa sa luho? Alam mo, ganito. Kaysa i-guilt trip mo sarili mo, have that mindset na kailangan mong trumabaho na lang. Trabahuin mo. Kasi when you say guilt, diba? Guilt, ibig sabihin, meron kang bagay na ginawa o meron kang bagay na hindi ginawa. That's dwelling in the past. And dwelling in the past is the quickest way for you to fuck up your future. Diba? When you dwell in the past, pagka balik ka ng balik sa nakaraan, yan ang pinakamabilis na paraan para hindi mo matrabaho yung kinabukasan na gusto mo. So, wag mo na i-guilt trip yung sarili mo. Maging responsable ka na lang sa lahat ng kilos mo, sa lahat ng actions mo, lahat ng kahapon, limutin mo na. Tapos magtumuling ka sa hangganan. Kasi ganun ang ginagawa ni Pablo Ganun din naman ang ginagawa ko. Kung di nyo napapansin, diba? Achievements after achievements after achievements. Gawa lang ako ng gawa ng achievements, tuloy-tuloy lang. Trabaho lang ng trabaho. Tapos lahat ng mga bagay na nagdaan na, wala na nagdaan na sa akin yun. Yung pagpapasalamat para sa mga taong nakatulong sa akin, nakatuwang sa akin, yun hindi ko nakakalimutan. Pero yung mga bagay na ako mismo, personal na tinrabaho ko, hindi ko makita kung ano sense. Na maya't maya, inaalala ko pa yung mga pagkakamali ko, ginigil trip ko sarili ko. Hindi ko makita kung ano sense yun. Next question.
Tanong naman po ito ni Sel, naniniwala ka pa ba na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan? Oo, kasi wala naman tayo ibang pag-asa, puta. Kanino ka aasa? Diba? Sino magpapatuloy ng lahi natin kundi mga kabataan natin? Kaya nga sabi ko sa inyo, Pilipinas, ingatan nyo mga kabataan, ingatan ninyo yung mga anak ninyo. Kasi masyadong marami sa social media na mga siraulong tao na ang gusto kunin yung kinabukasan ng anak ninyo. Yung pan-tuition fee ng anak ninyo, gustong kunin. Yung oras ng anak nyo, gustong kunin. Yung isip ng anak nyo, pinopollute ng mga influencers ninyo. Pilipinas, ingatan mo mga anak mo. Yung mga anak mo na ginawa mo, yan ang susunod na lahi ng Pilipino. Ingatan ninyo mga anak ninyo, Pilipinas. Masyadong maraming gutom na buhaya na gustong lamunin ang mga anak ninyo. Sige, next question. Tanong naman po ni Lord of Four. Tanong niya po, ano pong masasabi mo sa mga kabataan na nabubuhay na ngayon sa mundo ng anime o mga imahinasyon na lamang? Normal naman yun. Kahit naman tayo nung bata ako, ganun. Pero kailangan nga lang, syempre, at least control. Diba? Na oo, sige, merong, alam mo yun, diba? Merong mga nanonood ka ng anime, ganun, for entertainment purpose. So, kung ano pa man ang dahilan kung bakit ka nanonood ng anime. Pero you need to go back to reality. Even better, kung yung reality mo, kaya mong gawing anime, tangina, mas malupit yun. Mas malupit yun. Tingnan mo, kung di ba naman parang anime yung reality, di ba? Tangina, nagsisisigaw ako na ganyan, hinamon ko si Bugoy. Oy, ano nangyari? May hawak kasi ako eh. Bawal daw. Ay. Di, yaman na. Okay lang, sige. Okay mo lang yan. Marami pa Live rin restricted. viewers. Okay lang yan, sige. Yaman na. Eyo. Tangina po, tangina. Wala ka malay-malay po, provision na ako rito. Pinagkakabit niya sa akin. Parang bigay yun. Balot mo na lang yan. Sige. dahil na-entertain ako rito, buta, na-entertain ako rito, wala akong kamalay-malay kung ano inaabot niyo na sa akin dito. Na-entertain naman ako. Hawak na hawak din si Sir. Wala akong kamalay-malay. Naalala ko dati, ito lang. Naalala ko dati, hindi ko makakalimutan to. There was a time in the past kasi na nasa call center ako, diba? Tapos yung account, sales. Meron kami mga kasama doon na pag nag-close na ng sales, sobrang intense nila mag-close ng sales. To the point, pag inabutan mo sila ng kahit anong bagay, kinukuha lang nila. Tapos habang nakikipag-usap doon sa mga kausap nila, kinukuha nila, lalapag dito, tapos pinaglalaroan nila. Tapos, alam mo yung pagkatapos nung pakikipag-usap nila, po ng abot kami ng abot ng kung ano-ano, yung buong lamesa na puno ng kung ano-ano, tapos, uy, ano to? Nag-enjoy ako ng gusto ron. Parang ikaw, Sir, ay abot na lang naabot siya. Nag-enjoy ako ng gusto ron sa call center. Sige, next question. Ayan, tanong naman po ni Kevin Kainen, napapanood niyo po ba ang movie ng The Journey? The Journey to the Center of the Earth, parang Agartha? Oo, nakita ko yun. Journey to the Center of the Earth. Ganda nung storya niyo. Na-entertain din ako doon. Journey to the Center of the Earth. Tapos meron pa yung kay The Rock. Parang, nakalimutan ko anong title doon eh. Parang ganun din yung konsepto ni Journey to the Center of the Earth. Para Agartha. Pero yung Agartha sa Buddhism galing yan, hindi yan sa Kristyanismo, hindi rin yan galing sa Islam. Pero hindi naman natin maitatanggi, meron talagang nasa ilalim, hindi lang natin alam kung ano. Kasi kahit mga scientifico sinasabi yun eh, na merong pocket sa ilalim ng lupa, na meron daw tubig daw, sabi, na yung tubig daw doon, parang mas marami pa yata kaysa sa lahat ng tubig sa ibabaw ng lupa combined. Yun. Hindi ko nga alam syempre kung ano meron doon, kasi hindi pa naman natin naaabot yung ganung parte ng mundo eh. Baka, siguro, antay pa tayo ng konting panahon pa kasi nakikita mo na yung mga hula sa Biblia eh, sa ikalawang Timoteo 3:1 eh, diba? So yun, antay pa tayo ng konting panahon pa, makikita na natin kung ano mangyayari. Baka ganun. O baka abutan din tayo ng kamatayan, katulad ng lahat ng mga nauna sa atin. Yun ang sagot ko rin. Next question. Tanong naman po ni Duel, ano pong masasabi nyo na baka si Kibuloy at Alice Guo talaga sa personal? Tangina, magjowa talaga sila, no? Sana, tangina mo ito. Tawa ako rito sa meme na to. Meron dalawang kotse magkasalubungan. Bukas yung bintana nung parehas. Tapos sabi nung isa, Alice? Sabi nung isa, Kims? Nagkita sila sa ibang parte. Sa ibang parte ng mundo ko. Tangina, magjowa doon yung dalawa na yun. Parehas na kasi nagtatago eh. Baka totoo naman talaga na may jowa sila, no? Hindi totoo yun. Hindi nga natin alam kung magkakilala ba yung dalawa na yun. Pero malabo yun. Tangina mo, sa itsurahan ni Alice Guo, yung gandang yun, palagi mo pa papatol sa DOM yun. Sige, next question. Ayan. Tanong naman po ito, same question, Rizal. Ano pong masasabi mo kay Kibuloy na itinakda ang sarili bilang Diyos? Kahit sino kayang gawin niya kay Kibuloy. Kahit ako.
Sabi ko nga sa'yo, sa dami ng alam ko tungkol sa iba't ibang religion ng mundo, puta malamang mas magaling pa ako dyan kay Kibuloy kapag ako nagsalita tungkol sa religion eh. Ay, nako talaga to si Kibuloy. Kahit sino kayang gawin yan. Pero ang sabi, 24-24 ni Mateo, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta at papanggap na Kristo. Eh, tangina, ingat kayo sa mga ganyan, ingat kayo dyan sa mga ganyan. Yun, nasagot ko ron. Alam mo, diretsahan ha. Kung ako lang ang bito ako ha. Kung makakabagsakan ko lang tong mga putang inang mga scammer sa internet, ang pinakamalulupit na scam, yung religion. Tangina, walang bagansya yun, boy. Wala kang tax, walang bagansya, hindi ka pinakikialaman, inirerespeto ka pa ng mga tao. Kumikita ka pa. Putang ina, laki ng kita mo ron. Laki ng kita mo ron. Ang lakas kumita ng mga religion. Imagine mo 10% ng ng sweldo ng miyembro mo, no? Pang putang ina. Laki ng kita mo ngayon. Halimbawa, meron kang isang halimbawa lang, kasi simula mo pa lang, Tapos siyempre, praise the Lord ka, John 3:16 gamit mo, ganun. Epeso 2:8, di ba? Oo, di ba? Tapos, tsaka mo ngayon babanata, Malakay 3:10. Bang! Tangina mo. Babanata mo ngayon Malakay 3:10, no? Bring you all the tithes into the storehouse, so there may be food in my house, said the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven and pour unto you blessing, that there shall not be enough room to receive it. Na? Banata mo ngayon ng gano'n, no? Ano'y ka mga kapatid? Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at patunayan nyo ngayon. Sabi ng Panginoon ng mga ukbo, kung di ko bubuksan ng mga durang sa langit at ipapapasa inyo sa pagpapala, walang sukat, kalagkanan. Kaya mga kapatid, ang 10%, huwag ninyong kakalimutan para sa Panginoon. Napakadali lang yan eh. Napakadali lang yan. Napakadali lang yan. Takina, tonto ay mga nasa paligid ko ngayon. Napakadali lang yan. Ang dali-dali lang gawin yan. Ang dali-dali lang gawin yan. Ulitin ko, napakadali lang gawin yan. Napakadali lang gawin yan. Pero di ko ginagawa. Bakit? Kasi alam ko masusunog yung kaluluwa ko sa impyerno, gago. Alam ko masusunog yung kaluluwa ko sa impyerno eh. Diba? Eh, yun nga lang, tangina. Eh, tiga mo, nagbabaka sakali nga eh, diba? Okay, tiga mo, sabi, adik ka ba ya? Ba't hindi mo tanong yan doon sa pastor mo, ya? Sagot na. Ina mo pala eh. Ba't di mo tanong yan sa pastor mo? Ganun umarte yung pastor mo, kinokopya ko lang sila eh. Ay, minsan ka na nga na makakita ng parehas na laban. Hindi nyo sinek ko, nakapatay yung mic ko. On sa akin. Binuksan ko sa'yo yan. O naman pareho. Meron naman dito ang Bili ka naman. Oh, hindi, okay lang. Oh, 400 lang tuloy audience natin dito. Malamang hindi ako masyado marinig, kaya ganyan. Oh, sige, go, next question. Yan, may iba naman tayo para medyo gumaan. Sabi ni Brian, Kuya, ilan ba helper mo dyan sa Project 1M? Salamat. Isa lang helper ko dito. Lagi na ako nandito. Wala, audience lang to mga to eh. Isa lang helper ko. Yung totoong talagang helper ko lang dito ha. Sige lang. Tapos si brother, paminsan-minsan, bumibisi-bisita rito. Tumutulong-tulong paminsan-minsan. Eh, consider mo na lang ng mga tropa to, na may mga tumatambay ako mga tropa dito. Ganun. Tapos paminsan-minsan, nakikiabot-abot. Viewers na solid. Ngayon. Sige, next question. Tanong naman po, sabi ni J.A., suntukan kaya kayo ni Bugoy na Koy-Koy? Tangin ang bagal kumilos no, nakita nyo ba? Puta, gumaganong ganon ang bagal nyo. Ang bagal eh. Paano? Nasobrahan sa tuhod si. Sobrang gangster na eh. Geyser. Sobrang gangster mo, bugoy na koy puking ina mo eh. Ay, tangin na suntukan. Alam mo hindi, ito diretsahan. Walang pakinabang yung suntukan na yan eh. Kasi magsuntukan kami, 2 buwan lang, limutan ng tao yan. Pero yung debate, patay na kami parehas. Pinapanood pa rin ng mga tao yung debate. Doon pa nalaman, nandun nilalaman. Oo, puta paninindigan. Yung sinabi mo, dapat panindigan mo. Alin lang sa dalawa, either panindigan mo yan o humingi kang dispensa. Bakit? Pag ako nagkakamali, humihingi naman ako ng dispensa eh, di ba? Koy, bigay ko sa address ko, Koy, kahit araw-araw tayo, Koy. Kasi kung makakapasok ka sa subdivision namin, Koy. Yun ang problema ko. Sige, go. Next question. Ayan, sabi ni Ampaw, sa tingin mo, sinong hindi mo kayang debatiin at bakit? Siguro si Miriam Defensor. Hindi
ko naman, tangin hindi naman ako abogado eh. ang daming hindi ko kayang debatiin, katulad ni Miriam Defensor, hindi ko kayang debatiin yun. Kasi obviously, di ba, anong tawag ito? RTC judge yun, sa mahabang panahon eh, di ba? Ano ba, kaya mo bang labanan ng debate yun? Senate pa. Senadora pa, di ba? Tapos nag-Senate President pa siya. Senate President pa, di ba? Hindi ko kaya yun, hindi ko kaya. Alam mo, kung, yun nga, sabi ko nga eh, tinatanong nila kung sino daw presidente ko sa Kaliman, na gusto kong, halimbawa, may papatakbuhin ako. Si Miriam sana, kaso wala na, patay na si Miriam eh. Sige, next question. Tanong naman po ni Jules Encarnacion, boss, ano pong may papayo niyo sa akin na nilamog na agad sa edad na 18 years old? Paano lamog? Bugbog sa ata sa trabaho to. Binugbog sa... Diba, mag-ipong ka, ang bata mo pa. Mag-ipong ka, mahaba pa buhay mo, hindi ka pa lamog, hindi mo pa nakikita itsura ng bills. Pag nakita mo itsura ng bills, yung ikaw yung nagbabayad ng ilaw, ng tubig, ng renta, ng sarili mong pagkain, tapos nag-anak ka pa, tapos 2, 3, 4 na anak, tapos yung asawa mo ginugulpi ka pa, putang ina. Hindi mo pa nakikita itsura ng lamog. Hindi mo pa nakikita itsura ng lamog. Magtrabaho ka ng gusto, bumira ka ng gusto, tabaan mo utak mo, talinuhan mo, trabahuhin mo, tapos mag-ipong ka ng gusto. Yun ang gawin mo. Yun ang mapapayo ko sa'yo. Sumabay ka na dito sa Project 1M ko. Sige, next question. Sabi naman ni Drin Ramos, Ate Gail, notice po sana, what advice can you give if you have a good boss but toxic environment? Will you stay? Hindi ka naman nasa trabaho para relax eh, di ba? Lahat ng trabaho toxic. Lahat ng trabaho, let's just put it that way, lahat ng trabaho toxic. Hindi ka nasa trabaho para mag-enjoy, mag-relax. Nandiyan ka para matuto, para gumawa ng pera. Yun ang kunin mo, yung pagkatuto at saka yung paggawa ng pera. Ganun kasimple. Tapos umuwi ka sa bahay nyo. Tapos yung perang kinita mo sa trabahong hindi mo gusto, ngayon, gastusin mo sa pamilya mo. Tapos mag-ipon ka ng marami. Yun ang solusyon dun. Kung talagang, alam mo yun, natututo ka talaga sa boss mo, hindi na importante yung nakapaligid pa. Hindi na importante yun. Ibig sabihin, puta, okay, toxic yung environment. Ang tanong, bakit ka na to toxic? Bakit hindi ka marunong makisama? Kasi ako, sa mahabang panahon, toxic din naman yung mga environment pinanggalingan ko eh. Pero isa ako sa mga pinaka-paborito. Na may mga pagkakataon, natanggal din naman ako sa trabaho. Tapos move on. Diba? Ganun, move on. May mga panahon, nag-resign ako. May mga panahon, natanggal ako sa trabaho. Pero may mga panahon, ako pinaka-paborito. Ganun lang naman ang buhay eh. Diba? Tapos, kapag natanggal ka o nag-resign ka, move on na. Pero habang nandiyan ka pa, kunin mo yung karunungan, tapos kunin mo yung pera. Tapos, hindi na kailangan drama-drama pa, putang ina. Drama-drama. Ang hilig-hilig nyo sa drama. Okay, go next question. Sabi ni Ray, anong course mo dati, quiz? Engineering ako, 1 taon lang. Hindi ko natapos eh. First year college, first sem lang din. Tapos namatay si Uncle. Nung namatay si Uncle, wala, buhay kalsada na ako nun. Laglag na toka ako nun. Barker ng jeep, gano'n, construction worker, alatsamba ko, saan ako matira, matuloy, gano'n. Yun na yung buhay ko nun. 18 ko nun. Next question. Tanong naman po ito. Mapapadrama nyo na naman ako pag tinuloy na naman yung putang inang tanungan na yun. Huwag na kasing ganun, huwag ng personal. Mga tanong nyo na lang, mga problema nyo sa buhay, ganun, resolvay natin. Diba? Mga sa inyo na lang, huwag nyo na ako damay dyan. Gego. Sabi ni Lauren Ricky Lapura Organya, musta benta idol? Okay, sold out kami ngayon. Ito, pakita ko sa inyo. Pakita mo nga. Sold out. Sana nakikita nyo sa Facebook. Yuko natin ng konti Facebook, sold out kami. Okay, go next question. Tanong naman po ito ni... Nawala yung tanong. Hanap tayo iba. Yeah. Sa dami na nagtatanong. Oy, sabi niya, addict ka ba? Oo, addict ako sa'yo. Sige, go. Next question na. Tanga na, wala naman sense yan eh. Tanong naman po ni Madja Yung may pakinabang sa lahat, Gail. Ito po, medyo, sabi niya, tanong ni po ni Madja. Alam mo, gustong-gusto mo rin binabara ko yung mga putang ina no? Totoo Gustong-gusto mo rin talaga no? Mapagpatol ka rin eh. Gusto talaga silang natin. Tanong po ni Madja Col. Madja Col. Hindi mo napansin yun, no? Sige, go. Sabi niya po. Sapnega. Ayan, sabi niya po, matagal na po akong walang jowa, turuan niyo naman po akong manligaw, idol. Unahin mo muna sarili mo, trabahuin mo muna sarili mo. Tema. Usap tayo ngayon, Pilipinas. Usap tayo ngayon. Ayan. So, okay, sige, matagal ba lang jowa, turuan manligaw. Okay. May problema ka sa confidence mo eh. Kaya di ka marunong manligaw eh. May problema ka sa confidence mo eh. Ba't hindi trabahuin mo muna yung confidence mo?
isabay mo ng trabahuhin yung finances mo, isabay mo ng trabahuhin yung intellectual mo, isabay mo na rin trabahuhin yung health mo, tapos pag jump pack ka na at okay ka, good shit ka na, as in wala ka ng kaproblema, tignan mo, tangina, irresistible ka na. Oh, tama. Isipin mo tong konsepto Isipin mo yung konsepto na matipuno ka. Kilos mo pa lang, nirerespeto ka na ng kapwa mo lalaki. Tapos maayos pa yung katawan mo. Tapos sikat ka pa sa social media. Tapos mapera ka pa. Diba? Irresistible ka na. Babae na mismo lalapit sa'yo. Ako, suggestion ko sa inyo, sa mga torpe, trabahuhin nyo muna sarili nyo. Pag malayo na rating mo, babae na kayo na lalapit sa'yo. Sige, next question. No, taka na tonto ha siya. Okay, go. Next question. Cheers! Go. Tanong naman po ni Secret, nakakabuti po ba ang sigarilyo? Effective ka naman sa pag-advise pero nakikita namin sa'yo kasi yung sigarilyo. Oo, totoo naman yun. Para ipakita ko sa inyo na totoong tao ako at hindi ako plastic. Diba? Kung ngayon, simple lang naman lahat tayo may kanya-kanyang baho. Lahat tayo may kanya-kanyang diferensya. Lahat tayo may kanya-kanyang factory defect. Ito yung sa akin. Yung sa'yo, meron ka rin naman nun Lahat tayo merong ganyan. Lahat tayo may diferensya utak natin one way or the other. Lahat tayo merong mga ginagawa na mga bagay na hindi tama. Ako, ayokong itago sa inyo para magbanal-banalan ako sa harap ninyo, Pilipinas. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, lahat ng mga lumalabas sa bunganga ko, pakinabangan ninyo. Pero yung ginagawa ko sa sarili ko, wag nyo na lang gayahin. Parang tatay na nag-a-advise sa anak, 'di ba? Na ako hindi nakatapos ng pag-aaral, o anak, magtapos ka ng pag-aaral. Para yung hindi ko naabot sa buhay, ikaw ngayon ang magtuloy. O, 'di ba? Ganun kasimple buhay. O ngayon, kung ano man ang kursong gusto mo, tutulungan kita. Magtapos ka lang ng pag-aaral, kahit ano pang kurso 'yan, okay lang 'yan sa akin. Basta magtapos ka ng pag-aaral, gusto kong mas malayo marating mo. Hindi baling ako na 'yung mahirapan para sa iyo. Yan. Ganun 'yung Pilipinas, ganun 'yun. Ganun 'yun. Kita nyo, parang alam mo, diretsahan lang Putang ina, parang ganun, putang ina. Ako lang yata sa social media, yung nagtsatsagang magsalita sa inyo nang walang kinikita sa social media. Wala akong kinikita rito sa social media Kung di nyo napapansin, napansin nyo Facebook, pansin nyo, walang ads dito sa baba Yung mga live na merong ads, alam mo may kinikita yon. Pero yung sa akin, walang ads. Wala nga rin stars yun, hindi mo napansin? Bakit? Kasi kinancel out ni Facebook lahat ng monetization ko dahil nga sa bunganga ko. Diba? Dahil sa bunganga ko Pero, ito naman ang punto ko. Ang punto ko, hindi naman kasi ako nasa social media para kumita ng pera. Nandito ako sa social media para tumulong sa kapwa-tao. Na kaysa ipamudmud ko yung pera ko, na bukas ubus na rin naman dahil di naman ako sobrang yaman, di ba? Hindi, ang gagawin ko, yung taba ng utak ko, na alam kong mayaman ako sa taba ng utak, yun na lang papamigay ko sa inyo, libre lang. Libre lang. Mag-aaral kayo ng gusto. Love you, brother. Ingat ka, dahan-dahan Mag-aaral kayo ng gusto, talinuhan nyo, tabaan nyo utak nyo. Kung interesado kayong makinig sa akin, pwede nyo akong gamiting springboard, makakapagtanong kayo sa akin. Nagre-reply din naman ako sa chat Huwag nyo nga lang bugbugin masyado yung chat ko kasi tangin ang dami nyo Libo-libo yung natatanggap ko na messages sa chat yun, nakakapag-reply ako pa minsan-minsan kahit doon sa mga sa mga comments, nagre-reply pa rin naman ako, 'di ba? Wala man akong kinikita diyan Technically, ito na yung parang charity ko. Gusto ko makatulong sa kapwa-tao. Lahat ng taba ng utak ko, papamigay ko na lang sa inyo. Libre lang to, libre. Kung putang ina mo, galit ka pa sa akin, pakyo ka na lang. Tang ina mo, tinuturuan ka na nga ng libre. Sige, gusto mo doon kay Bugoy? Doon ka kay Bugoy, magbayad ka ng 9,000 para sa course niya, gago. Doon kay Bugoy, idol. Sige, go. Next question. Sabi ni Cloud, akala ko po ba mayaman ka pero bakit ka nagtitinda na sinigang? Ulit-ulit tayo dyan Pinapakita ko nga sa inyo kung paano gumawa ng 1 milyong piso. Ganon kasimple. Pinapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng 1 milyong piso. Tangina naman, napakamangmang naman ng putang ina. Itong ganitong taba ng utak na alam mong hindi kayang ipambalugbugan ng ibang mga tao yung mga taba ng utak nila. Hindi mo nga kayang ilaban si Bugoy sa akin pagdating sa debate Tapos yung iba pang mga hinamon ko sa debate, asan na? Lumitaw na ba? Diba? Goy, sutukan nga tayo, Goy. Antayin ka na rito, Goy. Tapos iniisip nyo, hindi ako marunong gumawa ng sarili kong pera. Ba't nagbebenta ako ng sinigang? Tangin na naman, di ba? Tangin na naman. Gano'n ka kamangmang para ganito katabang utak, hindi marunong gumawa ng pera? Putang ina naman, di ba? Sige, next question. Yan, tanong naman po ni John Lloyd, anong pinaka-mission ng tao sa mundo? Ay, nako, tangin na. Kung ako personal, tatanong mo. Kasi alam mo, kanya-kanya yan to each his own Iba-iba mission natin.
Ngayon, iba-iba, depende doon sa ginawa mo, sarili mong mission. Pero ako kasi, ang gusto ko, maging mabuting tao. Yun ang pangarap ko eh. Maging mabuting tao, to sana isang araw, sana kilalanin ako ng Diyos ko. Yun lang ang gusto ko. Kaya nga sabi ko, request ko sa inyo, kung meron man kayong maibibigay sa akin, ipanalangin nyo na lang ako. Yun lang ang magagawa nyo para sa akin. Maraming salamat sa lahat ng gustong tumulong, pero ang pinakamalaking magagawa nyo talaga para sa akin, panalangin nyo lang ako. Yun lang, maligaya na ako ron. I will die happy. Yun. Next question. Tanong naman po ni Sebastian Flores Paulo, Sir Chi, kung may babaguhin ka sa government system, ano po at bakit? Pabor po ba kayo sa poor peace? Poor peace. Ay, poor peace to be? Poor peace. Maraming natutulungan yung poor peace. So, palagay ko, i-retain ko yung poor peace. Definitely i-retain ko yung poor peace. Kaya saan naman mapupunta sa bulsa ng mga putang inang politiko yung pera? Di ba punta na lang sa bulsa ng mga mahihirap, di ba? Malay mo, merong isa ron na, alam mo yun, scholar na yung poor peace yung inaasahan para makapag-aral siya. Di good, ayos. Babaguhin sa gobyerno, ang dami. Tangina yung kakurapan lang ng gobyerno eh. Yung tangina, tumatanggap sila ng pera galing sa mga drug lord, tumatanggap sila ng pera, payola, tumatanggap sila ng pera galing sa mga gambling lord, pukin ng ina mo. Napakaraming pukin ng ina mong korap. Ang dami. Hindi pa kasama dyan yung mga nagnanakaw sa kaban ng taong bayan, ha? Hindi pa kasama dyan yung mga nagnanakaw sa kaban ng taong bayan. Ang daming kailangan ayusin. Yung LTO na nga lang eh, di ba? LTO ka na lang eh. Tangina na magtataka ka, paano nauubusan ng plastic card yung LTO? Puta national government nauubusan ng plastic card, pero yung putang inang recto hindi maubos-ubusan ng plastic card. Ano yun? Yung peke hindi nauubusan, pero yung legit nauubusan. Ba't ganun? Ang daming kailangan baguhin sa gobyerno, putang ina. ang daming kailangan baguhin sa gobyerno. Yun ang sagot ko ron. Yung mindset nga lang ng mga Pilipino eh. Kulang yung programa ng gobyerno para sa mindset ng mga Pilipino para maiayos yung kaisipan ng taong bayan, para magsigawa tayo ng pera at bawal dapat ang tamad sa Pilipinas. Bawal ang tamad sa Pilipinas. Hindi ako sumasang-ayon na may tamad tayo rito sa Pilipinas. Tangina, sa loob nga lang ng bahay ko, hindi ako pumapayag na may tamad sa loob ng bahay ko. Tangina, nakakahawa yan. Nakakahawa ang katamaran. Tapos magkakaroon, breadwinner. Puta, okay, sige. Kung yung nanay mo, PWD, senior citizen, okay lang yun, breadwinner ka. O merong, alam mo, may asawa ka, may anak ka, ayos lang yun. Pero kung meron nasa loob ng bahay mo, tangina, 18 anyos, wala naman diferensya katawan, ayaw magtrabaho, ayaw din mag-aral, pinapalamon nyo doon na parang pet, na parang aso, alagaan nyo lang sa loob ng bahay. Kinang-ina nyo, palayasin nyo yan. May breadwinner ka dyan, nagsusustento ko na lang sa mga tamad eh. Sige, yun ang sagot ko ron. Next question. Sabi ni Tyler, walang-wala ka kay Bugoy, mas mayaman sa'yo si Bugoy. Tangina. Hindi mo ako kilala. Let's just put it that way. Hindi mo ako kilala. Mas mayaman ako kay Bugoy. Yeah. Ito nasa gilid ko. Mas mayaman to kaysa kay Bugoy. Legit ito. Ay nako. Ibang kotse dala ko. Alam mo, hindi naman kasi ang punto dyan payamanan eh. Wala akong pakialam kung gaano kayaman si Bugoy. Panindigan mo yung pinagsasabi mo kung lalaki ka talaga. Hindi naman ang punto ng pagiging lalaki payamanan, paramihan ng pera, paramihan ng babae, di ba? Hindi yan ang punto. Ang punto, yung mga pinagsasabi mo ba kaya mo bang panindigan, di ba? Lalaki ka ba para panindigan yung mga pinagsasabi mo? Tanginan to mga to, ang bobo ng batayan ng puta. Paano, paramihan ng pera? Kung paramihan lang ng pera, putang ina mo, papalag naman siguro bank account ko. Hindi mo kilala kung sino kausap mo, bobo. Sigurado ko sa'yo 100%. Kung sino ka mang nagkomento niyan, mas malaki laman ng bank account ko kaysa sa'yo, gago. Baka nga niwala kayong kisame. Baka nga yung pader nyo, walang palitada eh. Okay, next question. Idol nyo si Bugoy, puta, mas mayaman pa ako dun eh. Sige, go next question. Tanong naman ni Chow, Ate Gail Panotis po, paano may papaliwanag na tayo ba ay descendants ni Abraham? Hindi tayo. Sila sa Israel. Pero tayo, hindi naman natin sigurado yun eh. Wala tayong assurance. Kasi masyado nang mahaba yung mga lineage ng pamilya na Hindi natin alam, hindi natin sigurado. Masyado nang maraming panahon yung lumipas at masyado nang maraming lahi at salit-saling lahi ang nangyari. Hindi na natin alam yun, wala na tayong assurance dun. Pero alam mo, ang sabi ni Kristo, hindi na importante kung anak ka ni Abraham o hindi, kung hintil ka o Israelita, kay Kristo lahat ay iisa. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ni Heaven, Boss, anong masasabi mo sa love life ng mga tao ngayon? Tangina, napaka-general kasi nung tanong eh. Sobrang general nung tanong, ang masasagot ko ron, general din. Ngayon, mas madali ng palitan
yung kasama mo sa buhay kaysa ayusin yung pagsasama ninyong na may diferensya. Ngayon, hindi na masyadong pinahahalagahan yung kasama sa buhay. Wala na. Bukas, alas 10. Sayang. You came in late. Pero hindi, pwede ka naman tumambay rito. Naka-live ako ngayon eh. Pwede kang tumambay rito. Kahit saan, pwede kang pumarada. Dito lang sa kaliwa banda. Wag sa kanan. Yun muna, pansamantala tungkol doon sa love life. Masyadong general kasi yung tanong. Wala akong mai-specify kasi masyadong general eh. Yun, ngayon mas madali nang humanap ng kapalit kaysa dati. Sige, go. Next question. Tanong naman po ni Jermesus. Ano masasabi mo sa mga babaeng proud sa mga pinagagawa nila ngayon na pinapalandakan nila na iba't ibang lalaki na kasama nila? Ano masasabi mo doon? Ay, pagsisisihan din naman nila yan pagdating ng panahon pag hindi mo alam kung sino tatay ng putang inang anak mo eh. Diba? Pagsisisihan mo rin yan. Hindi mo alam kung sino tatay eh. Wala kang masisi dahil ang daming kumantot sa'yo ng panahon na yun eh. Pinangangalandakan mo yan? Okay, nakikita ko sa'yo. Sige, proud na proud ka. Sobrang daming lalaki sa paligid mo. Nakikita ko sa'yo, isang malaking butas na sobrang daming titing pumapasok. Babash na naman ako ng mga tao. Wala akong pakialam kahit i-bash nyo ako. Entitled ako sa sarili kong opinion as much as kayo entitled din naman sa sarili nyong opinion. Sige, next question. Tanong naman po ni Kula Fukit, ano pong mas maganda maging doktor o businessman? Ay, depende kung saan ka magaling, kung ano passion mo. Kasi kung ako papipiliin, hindi ko pipiliin ngayon kung alam ko lang na ganito kasakit pala sa ulo, putang ina maging negosyante. Hindi ko pipiliin maging negosyante, puta mas maganda pa maging doktor. Biro mo, pupunta ka lang sa ospital, magbabayad ka ron sa ospital para sa isang maliit na kwarto. Tapos pasok na lang ng pasok sa iyo mga pasyente, tapos pera ng pera. Cha-ching, 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 cha-ching. So dali. Mas simple 'yun, mas simple. Mas simple yun. Kaysa maging negosyante ka na nakadepende pa sa merkado kung papaldo ka ba o hindi. Sige, go next question. Tanong naman po ni MNL Tan, anong advice mo sa babaeng kasal tapos ako yung jowa niya tapos nagsasama kami, anong dapat kong gawin? Wala. Edi request mo na maghiwalay sila, as in legally maghiwalay sila. Kasi masakit sa ulo yan kapag ka naghabol yung kabila. Pero kung di naman na maghahabol, iyan kasi isa sa mga trouble natin dahil nga sa kawalan ng diborsyo sa Pilipinas, di ba? Yung may mga kasal na gano'n, bla bla. Yun, trouble talaga yun. Kasi, alam mo yun, yung konseptong at the back of your mind, hindi matahimik ang isip mo kasi alam mong yung kasama mo sa buhay ay kasal na. Hindi matatahimik ang isip mo dyan eh. Yung isa, yung kasal na, baka siya tahimik sa sarili niya. Pero ikaw na alam mong kasal na yung kinakasama mo, hindi matatahimik ang isip mo dyan. Magulo sa isip yan, magulo sa isip yan. So as much as possible, kung may pera rin lang naman kayo, edi i-request mo na officially maging hiwalay na sila sa papel. Kasi pag hindi pa hiwalay sa papel, kahit hiwalay lang sila sa tunay na buhay, masakit pa rin sa ulo yan eh. At the back of your mind, alam mo yan. Lalagay mo na lang sa back burner yan, tapos pag matutulog ka na, inisip, baka kasi isang araw, bumalik uli siya doon, kasi kasal sila eh. Di ba? Alam mo yun, yung ganong sakit ng ulo. O yung sakit ng ulo na, baka kasi isang araw, pag nagkapera kami, nag-invest kami ng bla bla, etc. Yumaman tong kasama ko, o ako yumaman, biglang maghabol na lang yung asawa. Alam mo yun, yung sakit ng ulo na ganun eh. Trouble yun eh. So kung mai-request mo na mag-separate na sila, officially sa papel, edi even better. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong ni Prince, Boss Chichester, anong mas maganda piliin, forgive o forget? Hindi, mahirap mag-forget. Mas madali forgive. Kasi ibig sabihin na ba ng forgive, yung mag-move on ka na sa proseso na, alam mo yun, hindi mo naiisipin yung mga dating nakaraan, pero yung forget, mahirap yun. Nasa memorya mo pa rin yan eh. Mas madali yung forgive kaysa sa forget. Para sa iyo yan. It's not for the people who have hurt you. Para sa iyo yun. Para sa iyo. Ikaw mismo na nasaktan, na bla bla etc. May ginawa sa iyo kung sino man. Para sa iyo yun. Yun ang sagot ko. Para sa kapayapaan ng isip mo kapag ka nagpatawad ka. Sige. Tanong naman ni Yul Zian, what is your greatest fear? Yung mamatay tas hindi pa pala ako sapat para tanggapin ako ng Diyos sa langit. Yun, greatest fear ko yun. I have come a very, very, very long way just to fail in the end. Ang layo ng narating ko para lang pumalpak sa may bandang dulo. yun ang greatest fear ko. Yun. Okay lang sa akin na mapatay ako. Kaya sabi ko sa inyo, ulit-ulit ako eh. Ayokong mamatay sa sakit
Ayokong mamatay na parang naging kalat na lang ako sa kalsada, gano'n, kasi na-disgrasya ako. Ang gusto kong kamatayan, yung namatay ako na dahil pinatay ako kasi may pinaninindigan ako. One way or the other, we're all going to die. One way or the other, lahat tayo mamamatay. Hindi nga lang tayo makakapili kung paano kamatayan na gusto natin. So ako naman, ang ginagawa ko, I'm trying to offend as many bad people as possible so I can get killed as soon as possible. Para mapatay na akong maaga. Para, di ba, alam mo yun ang ultimate eh. Yung ibigay mo ang buhay mo para sa kapwa-tao. Yun ang ultimate. Yun ang ultimate. Next question. Tanong naman po ni Anjo, Boss, kamusta po yung paggamit niya ng used oil kalan? Mas nakamura at mas napadali ba? Takina, nabubuisit ako. Napipiko na ko rin sa putang ng used oil kalan nun. Hindi, may binili kasi ako sa Shopee. Yung used oil kalan. Ibig sabihin, mga gamit mo ng mga langis, gano'n. Hindi na kayo makakatipid ng useful kalan. Magdo-donate ako ng kalan dito. Hindi na kayo magtatanong ng ganyan. Sa ulo kayo. Sponsor na. Sira ulo yung nagtatanong. Takina ka. Usually ka lang. Di, yun nga, may binili nga. Takina, manahimik ka muna dyan. Putangin to. May pambili rin ako ng kalan, leche ka. Di, yun na nga. Bumili ko ng used oil kalan. Kasi ang dami ko kasing di ba pag nagpapakulo ka ng taba, di ba? Mga ganyan kakapal yung sebo nun eh. Kasi mga nasa 20 kilos mahigit yun eh. So papakulo ka ng taba, mga ganyan kadami. Sabi ko, ako, takina, baka pwede pakinabangan to. Kasi tinatapon ko lang sa likod bakuran ko, sa lupa rin sa likod eh. Hindi, kaysa tinatapon ko nun, sabi ko, ako, baka pwede pakinabangan ko naman to. Dahil ang ginawa ko, bumili ko ngayon ng used oil kalan. Pukin ang ina mo, ang sakit sa pagbumbuka eh. Isa sa bums. Nawabutang ina mo, sakit talaga ng mukha ko ron. Nabubuisit ako, ayaw mapoy. May isang pagkakataon, umapoy sa gilid lang. Ayaw mapoy nung buo. Sabi ko, putang ina to, nakakaburat ang puta. Ang hirap pa apoy yun, oh. Pero mo, nakatuwad ako ron, pukin ang ina mo, 2 oras, sayang oras. Burat ako sa putang inang yun. Sabi ko, bubo ko sa sarili ko eh. Yung alam mo yung pinagtatanungan ako ng mga tao tungkol sa mga personal na problema nila. Pero yung problema ko, paano pa aapoyin yung putang inang kalan na yun, hindi ko ma-resolve. Hindi ko ma-resolve. Tangina. Use oil kalan ka pa, bukin ang ina mo. Hindi ko talaga alam paano paganahin yung putang inang kalan na yun. Okay, next question. Nag-comment si Renz, fit karunungan na parang si Solomon. Salamat, brother. Isa sa mga paborito ko to, Rems. Si Rems. Rems. Ayos yan. Si Rems, isa sa mga paborito kong tao. Napakalaki ng katawan niya pag nakita ninyo. Sige. Sabi tuloy ni Abby H. Antonio. Lalaban ng Mr. Olympian yan. Sabi ni Abby H. Antonio, pinag-change ulan ng motor ginagamit doon, idol. Taba nga ng baka yung ginagamit ko eh. Yung mismong taba ng pinakukuluan natin, taba ng baka. Hindi, yung ginagamit daw doon sa na yun. Yun nga, sabi nga raw nila gusto ko nga kasi yung taba ng baka kasi nangihinayang nga ako rin sa taba ng baka eh. Pupunta ba naman ako sa talyer, Brad? Pahinga akong pinag-change-ulan dyan. Ang tanginang yan. Ano gagawin mo? Inumin ko. Sige, go. Next question. Tanong ni di ko maintindihan na pangalan. Anong masasabi mo na INC lang daw ang maliligtas sa araw ng paghuhukom? Hindi totoo yun. Yung nasa unang Korinto, ang sabi, sa labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. Sa labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. Yun ang nakasulat sa Biblia eh. Ba't no? Okay, sige. Puro INC lang akit sa langit. Pag akit sa langit, puro Pilipino tao ron. Ang balita sa'yo. Eto, okay lang, Pinoy pa rin. Tangina, ganun ang labas nun, di ba? Hindi totoo yun. Ang nakasulat sa Biblia, sa labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. Pabayaan mo na sa Diyos yung paghatol sa labas. Yung mga nasa loob na iglesia, yun ang hatulan ninyo, wag yung nasa labas. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ni Mark Villasencio. Kuya, kaya mo ba i-handle ang 2 joints if ikaw ang maglilid? I meant it as a sarcasm. Pero kung tototohanin, I think so. Kung tototohanin, I think so. Kasi hindi naman, depende sa mission and vision ng grupo. Diba? Kung nakasang-ayon sa akin, kung nakasang-ayon sa gusto ko din at the same time, yung mission and vision ng grupo, so be it. Tutulungan ko sila. Kailangan niya lang talagang magbago ng demographics nung mga sinasabi nung frontman nila sa social media. Kasi yung sinasabi nung frontman nila ngayon sa social media, di gumagana eh. Hindi talaga gumagana. Parang hindi gumagana. May mga bagay na tama na nasabi siya, di ba? Pero may mga bagay din na mali eh. You would want to stick to as many truths as possible.
Diba? No, sige, controversial. There's that point na kailangan mo talaga, you need to be controversial enough para pakinggan talaga yung boses nung kung sino man ang nagre-representa sa isang grupo. Diba? Pero you need to stick to your truth. Kailangan kang manatili doon sa mga bagay na totoo, na alam mo talaga na ang malaki ang possibility, na sobrang laki ng possibility totoo talaga. Hindi yung tangina, sasabihin mo, na, katulad ng sabi ni Bugoy na, wala ikang sinabi ni Sigad na wag magparami ng asawa. May nababasa nga sa Biblia eh. Yun ang trouble, may nababasa sa Biblia. Paano ngayon ang gagawin mo ron? Ano, pupunitin natin isang parte, ngangat-ngatin natin yung parte ng Biblia na yun. Diba? Kunyari na lang, hindi nag-e-exist yun. Tapos hindi mo rin naman babawiin yung statement mo. Diba? Alam mo, two joints, napakatitikas yung mga tao, pumili kayo ng matikas din. Pumili kayo ng, yung frontman ninyo, lampay. Hindi kayang panindigan yung mga pinagsasabi niya eh. Tapos ano, magtataas-taasan na tayo. O sige, mataas ang level ko. Ako si Bugoy, mataas ang level ko. Mataas ang level, pero tignan mo, sumalang ka ng interview. Lagi ako nandito sa kanya. Sumalang ka ng, sige mo, mataas ang level ni Bugoy. Okay, sige. Sige, pagbigyan, mataas ang level. Ba't sumalang ka ng interview kay Franklin Muñaño? Ano ibig mo sabihin? Yun ang kalibel mo? Pwede naman. Sige, payag ako. Yun ang kalibel mo, si Franklin Muñaño. Yo, sige, mataas ang level mo eh, di ba? Nagtataas-taasan ka ng level eh. Sige, yun ang sagot ko ron. Next question. Sabi naman ni Anton, Boss, Lods, nag-rap ka po ba? Kamukha mo kasi si Shay. Sabi nga ron nila. Hindi lang si Shay. Pati si pati si, ang pangalan nito? Si, ano ba? Zainab daw. Nag-asawa ko dyan lang kayo. Sige, yun. Kasi asawa ko. Kapalit ako. Ayan, tanong naman po ito ni Painful Heart. Boss, anong masasabi nyo sa issue ng bayan ngayon about Pogo? About Pogo? Wala na, tapos na. Tapos na. Officially, tinanggal na rito sa Pilipinas yung karapatan para makapag-operate ang mga Pogo. At yung mga Pogong nakikita nyo sa paligid, mga patapos na yan. Patapos na yung mga yan. Wala nang issue tungkol sa Pogo, tapos na yung mga yan. Mas malaki yung damage na nagagawa nila kaysa sa tulong na ginagawa nila kung nakakatulong man sila eh, di ba? Biro mo, may mga extortion na nangyayari dito, may kidnapan, may patayan dahil sa mga Pogo. Bukod pa ron yung mga mga ni-raid nila nakakita ng mga parang military suit sa Pogo. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Chris. Idol, pabor po ba kayo sa death penalty? Oo, diretso, pabor ako sa death penalty. Tatanong mo, bakit pabor ka sa death penalty, Chester? Putang ina nyo, yung dami ng heinous crimes na nangyayari dito. It's about time, no? May masampulan naman. Tignan mo, pag may nasampulan, tigil ngayon yung mga kalokohan nila, yung mga rape ng bata, yung mga, yung mga patay-patay ng kung sino-sino. Tignan mo, pagka, yung mga tungkol sa drugs, di ba? Tignan mo, kapag may nasampulan dyan, tignan mo, tigil ang tumbong yung mga yan. Tanggal ngayon ang tapang niyang mga yan. Bakit tumatapang? Kasi kahit nasa loob sila ng kulungan, nakakapag-operate pa rin sila. Buhay pa rin eh. Maraming pera eh, di ba? Yun. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ni Sam, Kuya Chi, pro-divorce po ba kayo or anti-divorce? I haven't done enough research to formulate an opinion. Wala pa akong sapat na research para makapag-formulate ng opinion eh. Pero unti-unti, based on my research, I am now leaning towards pabor ako. Kasi halos wala naman na kasi masyadong maraming nagpapakasal ngayon. Yung dami ng mga nagpapakasal based on statistics, bumababa na. Bumababa yung bilang ng mga nagpapakasal ngayon. Bakit bumababa? Hindi ko alam because of multiple factors. Pero tumataas din kasi yung rate nung dami ng mga naghihiwalay. Ngayon, ano ngayon ang gagawin mo doon sa dami ng mga naghihiwalay na ang dahilan kung bakit sila naghiwalay dahil si Raulo yung isang panig? Diba? Ano nga yung gagawin mo ron? Ngayon, may stuck ka ngayon sa isang relationship na hindi mo naman alam na nananakit pala until pinakasalan mo. Hindi mo alam, batugan pala until pinakasalan mo. Diba? Hindi mo gusto yung ma-stuck dun. Alam mo, I am now leaning towards malapit na akong makapag-conclude na sumasang-ayon ako ron. Pero I haven't done enough research kasi meron na akong mga na-research tungkol dyan eh. Pero hindi pa sapat yung mga na-research ko para officially makapag-announce ako na ito ang panig ko tungkol sa bagay na yan. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong ni Umay. Ano ang pinakamahalaga na dapat meron ng isang tao? Karunungan. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Sa lahat ng piliin mo ang unawa. 4:7 ng Kawikaan. Yun. Karunungan. Ikot mo yung flag mo. Yung red daw kasi nasa taas. Okay.
O hindi kasi walang ano to eh. Bilan mo nga ako sa Shopee nung naglalak. Sige. Para hindi siya umiikot kasi umiikot ito eh. Minsan nakatayo siya, minsan nakatihaya, minsan tagatagilid. Umiikot eh. Sige, next question. Ayan. Tanong naman po ito ni Macy. Ano pong masasabi niyo sa mga atheists or agnostics? Paano po kayo nagkaroon ng faith galing sa libro? Hindi, ulit. Ano pong masasabi niyo sa mga atheists or agnostics? Paano po kayo nagkaroon ng faith sa libro? Paano nagkaroon ng faith sa libro? Paano kayo nagkaroon ng faith galing sa libro? Sorry. Galing sa libro. Kasi minsan panahon may pumunta rito. Minsan panahon may lumitaw dito sa mundo. Pipili ka na lang doon sa dalawa. Kung yung Kristo ba, si Jesus, yung pipiliin mo, o si Muhammad. Pipili ka rin sa dalawa eh, di ba? Galing doon sa dalawang mga lumang libro eh. Galing doon sa dalawang lumang libro, may mga nagsasalita. Tapos, hindi lang naman doon yun eh, di ba? May mga sinabi. Yung mga sinabi, nagbe-make sense. Tapos, ahead of its time yung pagkakasabi. Yun eh. Ang nakasulat kasi sa parehas na libro, sa Quran at saka sa Biblia, pag ang Diyos na nagsalita, sinasabi niya na yung katapusan bago pa mangyari. Para pag nakita mo na, alam mo siya na nga talaga yung nagsabi. Sa parehas na libro, makikita mo yun eh. So, meron kang makikitang mga bagay na alam mong nagme-make sense na mawiwirduhan ka kung paano nila nalaman yun nung panahon nila kasi nung panahon wala pang ganong klase ng technology. Isa halimbawa yung science of fingerprinting na tinatatakan niya ang kamay ng bawat tao, yung nakihob, di ba? Upang malaman ninyo na siya ang Panginoon. Mapapansin mo, tinatatakan ng kamay ng bawat tao. So, bawat tao, iba-iba ang itsura ng tatak sa kamay. Iba-iba. Pag nagtatak ka ng kamay mo, daliri halimbawa, o yung buong kamay mo mismo, mapapansin mo, iba-iba ang tatak eh. At walang dalawang tao na parehas ang fingerprint. Wala. Ang sabi ng mga scientifico, it will take right about close to 52 billion individuals bago ka makakuha ng dalawang tao na parehas ang biometrics. Ilang billion pa lang naman tayo sa mundo, wala pa naman tayo 10 billion dito sa mundo eh. Tapos wala kang assurance doon na yung isang fingerprint na kaparehas nung kabilang fingerprint sabay na mabubuhay sa parehas na panahon. So maaaring may possibility yun, pero maaari din naman na patay na yung isa. Tsaka mo ngayon makikilala yung isa pa na kaparehas niya ng fingerprint. Science of fingerprinting, isa. Tapos ang daming iba-iba pang mga bagay, 40-22 ni Isaias. Halimbawa, siya na nakaupo sa balantok ng lupa, he who sitteth in the circle of the earth. Diba? So, noon pa, panahon pa ni Isaias, sinasabi na nabilog ang mundo. At maraming iba-iba pang mga bagay. Halimbawa, yung tanso. Isinasuggest noon ang tanso para ang sabi para kung di ako nagkakamali, pinapagamit ang tanso para makaiwas daw sa sakit. Ngayon, merong possibility pala na makakaiwas ka sa sakit kapag tanso ang ginagamit mo. Ngayon, recently, natuklasan ng mga scientifico na ang tanso pala mabilis makapatay ng virus, mabilis din makapatay ng bakterya. Ang daming iba-iba pang mga bagay, ang daming iba-iba pang mga pruweba na galing sa mga librong luma na ahead of its time. Halimbawa, katulad lang nung bawal kumain ng karne. O sige ka. Bawal kumain ng karne, bawal kumain ng taba, 'di ba? 1, 2. Thank you. Okay, yung sinasabing bawal kumain ng taba, ingat kayo. Bawal kumain ng taba. Lahat daw ng taba para sa Panginoon. Yun ang nakasulat sa Biblia, bawal kainin ng taba. Bawal kumain ng baboy, 'di ba? Noong mga panahon na 'yon, bawal kumain ng taba, 'di ba? Alam mong makakasama sa mga tao pagkain sila ng kain ng mga bagay na ibinabawal nung mga panahon na 'yun eh. Alam mo 'yun na makakasama sa mga tao 'yun eh. Ngayon, sino nag-utos sa kanila nun kung hindi ang Diyos? Na bawal kumain ng mga bagay na ngayon lang natin, recently lang natin natuklasan, masama pala sa katawan ng tao. Yun. Ang daming iba't iba pang mga bagay. Ang daming iba't iba pang mga pruweba. Basahin nyo kasi yung libro. 'Di ba? Basahin nyo yung mga lumang libro. Ngayon, ito kasi yung hirap dun sa mga iba eh. Dun sa, halimbawa sa atheista, at sa agnostics, 'di ba? Ang trouble kasi dyan, yung konsepto na, okay, sige, kunyari walang Diyos. 'Di ba? Kunyari walang Diyos, edi everybody happy. Magagawa mo lahat ng gusto mo. Ito trouble mo, paano pagdating mo sa kabila, meron pala. Mahirap magpakasigurado. Ngayon, alam mo, oo, andun na tayo, sumasagi rin naman sa isip ko eh. Praktikal akong tao eh, sumasagi rin naman sa isip ko paminsan-minsan, paano kaya kung walang Diyos? Pero ang laging sumasagi rin naman sa isip ko, kung walang Diyos, okay lang, everybody happy. Paano kung meron? Tapos, nagpakasigurado akong wala.
Paano ko? Paano na? Paano? Di ba? Ngayon, sasabihin mo ngayon, ang susunod na argumento mo doon, argumento debatista, okay, sige, palagay mo na, kunyari meron, alin dyan sa lahat ng dami ng religion na yan? Alin dyan ang ngayon ng totoo? Ang sagot ko sa'yo, hindi ko alam. Pero, meron akong konting chance na baka sakaling maawa sa akin yung Diyos sa kabila. Kung totoong may Diyos, kapag naniwala ako sa Kanya at gumawa ako ng mabuti, kasi yun naman ang bottom line ng halos lahat ng libro. Gumawa ka mabuti, huwag mong pakita sa kapwa-tao yung kabutihan ginawa mo, tatago mo. Yun ang bottom line ng halos lahat ng mga lumang libro eh. Yun. Nagpapakasigurado lang ako na baka kasi sakali, baka kasing meron, baka meron. Ayoko magpakasiguradong wala. Ang trouble mo kasi dyan, pag nagpakasigurado kang wala, tapos meron pala, tapos nakakaharap mo ngayon, edi surprise bitch ka ngayon. Surprise bitch! May Diyos pala sa kabila. Yun ang trouble mo ngayon, di ba? Ayokong i-take yung chance na yun. Ayokong i-take yung chance na magpakasiguradong, walang Diyos, tapos paniniwalain ko pa ibang tao, walang Diyos. Hindi. Kung walang Diyos, mananahimik na lang ako. Ganon. Kung ganyan ba, ingat kayo, bye-bye. Kung halimbawa, totoong walang Diyos, at yun talaga paniniwala ko, mananahimik na lang ako. Kasi kung halimbawa, totoong may Diyos, hindi mo gugustuhin ma-offend yun. Hindi mo gugustuhin ma-offend yun. Ganun na lang. Let's just put it that way. I'm just being practical. I'm being practical. Yun ang sagot ko ron. Next question. Stress na. Okay, sige. Last question, go. Last question. Ito. Tanong po ito ni Claire. Ano pong masasabi niyo sa mga kabataan at anong huling payo mo sa kanila para sila ang maging pag-asa ng bayan? Mga kabataan, magpakatalino kayo. Karunungan, pinakapangulong bagay. Alalahanin mo rin naman na may lalang sa'yo sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga masasamang araw. Kabataan, binabati kayo ni Pablo kasi nasa inyo ang kalakasan. Pakinabangan ninyo yung kalakasan para magpakataba kayo ng utak, magpakatalino kayo, magpakatindi kayo, magpakalupit kayo sa buhay. Malayo sana ang marating ninyo. Kailangan natin ng maraming doktor, maraming abogado, maraming sayantipiko, maraming piloto at maraming mga matatalinong tao. Magpakatalino kayo, kabataan. Magpakataba kayo ng utak ninyo. Huwag kayong maniniwala sa kanila na pag mas bobo ka, mas malayo mararating mo, na ibigay mo na lang yung pera mo sa kanila at huwag ka nang mag-tuition fee at gamitin mo na lang pang business at huwag ka nang mag-aral at dumiskarte ka na lang. Diretsahan, kabataan, yung ginagawa nila sa'yo na pinaniniwala ka na para bang pag mas tanga ka, mas bobo ka, mas malayo mararating mo, panluloko ng kapwa-tao yan. Panluloko ng kapwa-tao na pagsisisihan mo pag panahon na nagbabayad ka na ng bills mo. Pagsisisihan mo yan. Kabataan, galingan mo sa buhay. Kayo ang pag-asa namin. Wala naman kasi kaming ibang aasahan. Walang ibang pagmamanahan itong mundo na to, itong bansa na to, kundi kayo. Sana maalala ninyo mga kabataan at sana maisip ninyo yung dami ng dugo sa ilalim ng lupa para lang ipaghanda namin kayo ng lalakarang matino para sa kinabukasang mas maliwanag kesa sa kahapon namin lahat. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.